Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pali-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 1946 hanggang 1960. Kabanata 1946. Samantala sa Summerland Futures Merkado, Kelly Group ay napakalakas. Ninanais, noong sinabi nilang mag-i-invest sila $1 bilyon, dumating kaagad ang pondo. Nang walang pag-aalinlangan. Nang pumasok itong 10 billion short order. Ang domestic futures market, ang Soroses. Anit ay tingting. Ang Kelly Group ay hindi lamang ang gumawa. Nanginginig ang kanyang anit, dahil sunod-sunod na ang dami. Nang maikling mga order ay nagsimulang lumitaw sa iba't ibang mga sub-catalog ng Summerland Domestic. Kinabukasan ng pagkain. Maraming maikling order, kahit saan para sa soybeans, trigo, at iba pang mga produkto. Ang mga listahang ito ay hindi malaki noong sila ay sa kanilang sarili. Ang pinakamalaking halaga ay mga order lang na may 100 million as the unit ng pagsukat, ngunit ang manipis. Ang bilang ng mga order ay masyadong marami. Ayon sa nakaraang karanasan, agad na hiniling ni Soros sa koponan na suriin kung saan nanggaling ang mga nakakalat na maikling order na ito. Mabuti kung hindi niya ito pag-aralan, dahil nagsimula siyang magmura kaagad pagkatapos ng pagsusuri. Ang mga mapagkukunan ng mga maikling order na ito ay halos lahat mula sa Summerland mainland at mayroong iba't ibang mga mapagkukunan para sa mga maikling order. Mabuti para sa ilan sa kanila na mga kumpanya ng pagkain. Ituturing silang forward-looking at madiskarteng kung handa silang kumuha ng 10,000 sa short sell. Alam nilang makakakuha lamang sila ng panandaliang benepisyo kung patuloy na tumaas ang presyo. Kung ang kapangyarihan sa pagpepresyo ng mga presyo ng pagkain sa hinaharap ay ninakawan ng kanluran, matatapos ang mga ito maaga o huli. Kaya, ang ganitong uri ng short selling ay makatwiran, ngunit kung ikaw ay isang kumpanya ng hardware at isang maliit na kumpanya na may tubo na 20 milyon lamang sa isang taon, bakit ka magsasama-sama ng 4 na milyon at magsisimula ng mga short selling na pagkain? Hindi ba taga Summerland itong mga bastos? Takot mawala lahat ng pera nila. Galit na galit si Soros. Ang kalbo niyang ulo, lalong lumiwanag habang nagmumura. Na may kakaiba, nagulat, at galit. Expression, ilang milyon na lang ang walang laman. Mga order, matatalo natin silang lahat sa pamamagitan ng A. Isang alon, ngunit mayroon silang mga bola. Halika at sumali sa kasiyahan. Si Roger sa tabi niya ay nagkaroon din ng malungkot. Pagpapahayag. Aniya, pero meron din. Marami sa parehong mga order. Kung ang isa sa kanila ay ilang milyon, pagkatapos ay 10 o 100 sa kanila, ay magiging ilang daang milyon. Ito, magiging lubhang hindi kanais-nais para sa atin, novel drama. Pagkatapos magsalita, ang mga sulok ng Rogers. Napaawang ang bibig at sinabi niya kay Soros. Bakit feeling ko tayo na? Nabinugbog ng buong Summerland. Grupo ng mga ngalakal. At pinasabog niya ng Kelly Group. Kinagat ni Soros ang kanyang mga ngipin sa sobrang galit. Pagpapahayag. Napaka-bold at blatant nila. Natatakot sa mga parusa ng Estados Unidos. Sa panahong iyon, hindi na sila makakabili ng kahit 1 gramo ng hilaw na materyales sa buong mundo. Gaano katagal bago malugi ang isang kumpanya ng asukal ng walang sucrose at hilaw na materyales? Kinagat ni Rogers ang kanyang mga labi. Hindi pinansin ang kay Soros. Nagbubulong-bulungan. Ang ganitong uri ng bagay ay hindi bagay. Maaari silang magpasya, at hindi rin ito maasikaso. Sa ngayon, kaya naman, nagsimulang isipin ni Rogers kung paano o lutasin ang kasalukuyang suliranin. Ang financial market ay direktang makakaapekto sa spot trading, ngunit sa turn, ang spot trading ay maaari ding direktang makaapekto sa futures market. Kaibigan ko, dapat nating ilabas ang mga pagkaing binili natin na nasa ating mga kamay. Naunawaan kaagad ni Soros ang ibig sabihin ni Rogers. Bahagyang kumunot ang noo niya at sinabing,
Pero ang dami naming binili na pagkain ay malayo sa inaasahang halaga. Masyadong duwag ang maldita na Grandland Corporation na iyon. Agad nilang nilabag ang kontrata matapos silang paglaruan ng dirty trick ni Jasper. Kahit anong pagbabanta at pang-aasar namin sa kanila, nakayuko lang sila at hindi nang ahas na lumabas. Napakagulo. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1947. Sa apat na pangunahing internasyonal na pagkain. Grupo ng mga mangangalakal, 3 ay katutubong sa Estados Unidos. Bahagyang ngumiti si Rogers at sinabing, maging ito ay ADM o Bunch o Cargill. Lahat sila ang pangunahing mamumuhunan sa aming plano. Sa pagkakataong ito, kailangan lang nating magpatuloy. Dagdagan ang ating pagsisikap na gumamit ng kapital. Paglalaglag upang i-shuffle ang domestic food. Merkado sa Summerland. Kapag ang oras. Pagdating, babagsak ang financial market. Sa harap mo mismo. Then, we'll go bottom fishing for ang domestic food stuff ng Summerland. Mga kumpanya, itong mayabang na Summerland, malapit nang mauunawaan ng mga punk na ang kanilang biro lang sa mukha ang garish resistance o tunay na lakas. Sa wakas ay bumalik ang kulay sa mukha ni Soros. Oo, ito ay talagang isang magandang plano. Sinulyapan ni Rogers ang mga presyo ng butil sa futures, na nagsimulang bumagsak sa paghamak. Pagkatapos nito, sinabi niya, kung gayon, paano kung mayroon silang ilang mga taktika? Ang mga barbaro na nakipag-ugnayan lamang sa mga modernong pandaigdigang batas sa kalakalan ay hindi alam kung gaano kalakas ang kapital. Sige, matandang lalaki, ang half the harbor lang din at ang gang ay matagal nang naghihintay sa iyo, makikita mo ba sila? Tumanggaw si Soros at sinabing, oo naman. Responsibilidad mong patuloy na makipag-ugnayan sa 3 pangunahing grupo ng mga ngalakal ng pagkain upang mapadali ang bagay na ito sa lalong madaling panahon at sabihin sa kanila na kung gusto nilang ibagsak ang napakalaking pamilihan ng Summerland na may 1.2 bilyong tao, kailangan nilang sumang-ayon sa operasyon ng ating kabisera. Ito ang galing ko. Alam ko ang gagawin. Mr. Lane, Domestic Foodstuff Futures. Nagsimula nang bumaba ang mga presyo, at ang aming diskarte ay nagsimulang magbunga, sabi ni Baz kay Jasper habang nasa mataas na espiritu. Si Jasper ay palaging nagbabantay sa mga presyo sa hinaharap, kaya natural, alam niya ang tungkol dito. Gayunpaman, hindi niya pinahina ang loob ni Baz at ngumiti lang siya habang sinasabing, mabuti naman, sa pagkakataong ito, tagumpay ng lahat. Kung ikukumpara, nagsimula na lang kami. Alam ni Jasper na kung hindi niya takutin ang grupong ito ng mga tao, hindi nila kukunin ang bawat sentimo nila para labanan siya. Bukod dito, napatunayan din ng mga katotohanan na talagang nakakatakot ang nakatagong kapangyarihan ng mga taong ito, novel drama. Kung magpapatuloy ang wave ng counter-attacks na ito, kahit si Soros, na dumating na may malaking halaga ng pondo, ay hindi ito makukuha. Kakailanganin niya ng ilang oras upang matuno ito. Bukod dito, nangyari ang panahong ito upang payagan si Jasper na isagawa ang susunod na hakbang ng kanyang plano. Dumating na ba ang bisitang nakausap ko? Tanong ni Jasper. Nandito sila at naghihintay sa reception room, sagot ni Baz. Sige, pupunta ako ngayon. Bantayan mo. Sa palengke, puntahan mo ako anumang oras kung may anumang pagbabago. Nang matapos magsalita si Jasper ay pumunta na siya. Diretso sa reception room. Pagkapasok niya, nakita ni Jasper ang 2 mga lalaki at isang babae na nakatayo sa silid ng pagtanggap. Ikaw si MS. Acker, tama ba? Lumapit si Jasper at nakipagkamay. Ang babaeng nangunguna na may ngisi sa kanya. Mukha, I'm sorry kung pinaghintay kita. Mahaba, ngumiti si MS. Acker at sinabing, busy ka, S. O ayos lang tayong maghintay ng kaunti pa. Dahil sa kanilang kumpanya at katayuan, sila laging pinupuri saan man sila magpunta. Gayunpaman, hindi sila nang ahas na kumilos. Walang ingat sa harap ni Jasper. Ang mga taong ito ay ang mga kinatawan. Mula sa punong tanggapan ng Summer Grain. Pumunta sila dito dahil nagyaya si Jasper. Pumunta sila para pag-usapan ang mga plano at paraan upang harapin ang kasalukuyang mga problema sa domestic foodstuff. Dahil sa kahalagahan ng bagay na ito, hindi nang ahas si Summer Grain na mag-aksaya ng anumang oras.
Si MS. Aker na hiniling na pumunta dito ay talagang pangalawang henerasyon na may mga koneksyon sa politika, at siya ang kasalukuyang presidente ng Summer Grain. Samantala, ang kanyang ama ang nagtatag at unang tagapangulo ng Summer Grain. Ang ganitong mga katayuan ay hindi mahalaga. Matapos maupo ang dalawang panig ayon sa seniority, direktang sinabi ni Jasper, sa palagay ko ay hindi ko na kailangang sabihin ang anumang bagay tungkol sa kasalukuyang sitwasyon. Bagamat mas maaga, napaglabanan natin ang unang alon ng pag-atake ng Wall Street Capital, naniniwala ako na magkakaroon sila ng follow-up na pag-atake at ito ay magiging mas marahas. Si MS. Aker ay may seryosong ekspresyon sa kanyang mukha. Sa sandaling ito, walang sino man sa bansa ang nangahas na pabayaan si Jasper o baliwalain siya kapag kinakausap siya. Tanong niya, Mr. Lane, salamat sa iyo. Nakaraang paalala, ang Swallow Capital ay gumawa ng sapat na paghahanda at mayroon kami. Naghahanda din para sa paparating na digmaan sa kalakalan ng pagkain sa ilalim ng patnubay ng mas mataas na awtoridad. Gayunpaman, gusto ko pa ring malaman, seryoso ba talaga ito? Naalala ni Jasper ang food trade war na naganap sa kanyang nakaraang buhay. Kung hindi dahil sa katapangan ng Swallow Capital at sa malalim na kasaysayan at pamana ng Summer Grain, maaaring nagtagumpay ang grupong iyon ng Western Capital. Kahit maganda ang ending, Jasper, natutunan mula sa maraming mapagkukunan na ang gastos o ang tagumpay ay napakataas. Nang maisip niya ito, bahagyang tumanggo si Jasper at sinabing, lalo lang itong magseseryoso, at wala nang seryosong kaso dito. Masasabi ko sa iyo ng responsable na sa pagkakataong ito, ang kanluran ay tiyak na hindi lamang naglulunsad ng isang opens iba sa ating seguridad sa pagkain mula sa antas ng kapital, ngunit ang pinaka-nakakatakot ay ang antas ng lugar. Magiging tunay na laban, at hindi na kailangan ng anumang kasanayan dahil lalaban tayo gamit ang ating pinagmulan at pamana. Kung sino ang mahina ang pinanggalingan ay matatalo. At ito ay magiging isang matinding pagkatalo. Sa mga pangunahing grupo ng mga ngalakal ng pagkain sa mundo, maliban sa isa sa France na ika-4 na nirerango, ang nangungunang tatlo ay mula sa Estados Unidos. Bukod dito, ginamit nila ang hubad at marahas na posisyong ito para kontrolin ang lifeline ng foodstuff sa ibang mga bansa. Hindi ito isang pagkakataon, sa halip, paulit-ulit na nilang ginawa ito. Bilang negosyong pag-aari ng estado na may pinakamalaking opisyal na reserba sa seguridad ng pagkain, hindi lingid sa kaalaman ng Summer Grain ang tungkol dito. Bumantong hininga si MS. Aker at sinabing, oo, at dahil dito, nakatayo ang buong kumpanya. Nag-isip si Jasper bago sinabing, hindi ako magtatanong tungkol sa kung gaano karaming mga reserbang butil ang mayroon ang Summer Grain dahil ito ay isang lihim ng estado. Hindi mo rin kailangang sabihin sa akin, ngunit may kailangan akong malaman. Gaano kalaki ang digmaang pangkalakal ng pagkain na maaari mong gawin bago ka magsimulang magkaroon ng mga kakulangan sa reserba? Pagkasabi niya nito ay bahagyang nagbago ang ekspresyon ni MS. Aker. Bagamat hindi ito direktang pagsisiwalat ng mga lihim na reserba ni Summer Grain, malapit pa rin ito. Hindi kailanman maglalakas loob si MS. Aker na sabihin sa kanya ang sagot ng ganoon kadali. Kapag nabunyag na ito, magkakaroon ng malalaking isyo kung may mali. Tila napansin ni Jasper ang pagkabalisa ni MS. Aker at tila pinaghandaan ito. Kaya naman, diretso niyang sinabi, okay lang kung hindi convenient para sa iyo na sumagot ng direkta. Magtatanong ako sa ibang paraan kung gayon. Maaari bang labanan ni Summer Grain ang tatlong malalaking grupo ng mga ngalakal ng pagkain na bumili ng higit sa 100 milyong tonelada ng pangunahing pagkain sa mataas na presyo? Natatakot na tanong ni MS. Aker, 100 milyong tonelada. Mr. Lane, ang ibig mo bang sabihin ay tuwirang aalisin nila ang mga domestic stock sa mataas na presyo upang taasan ang mga presyo ng pagkain at pagkatapos ay nakawin ang kapangyarihan sa pagpepresyo ng domestic na pagkain? Ang 100 milyong tonelada ay isang konserbatibong pagtatansya pa rin. Maaaring umabot sa 120 milyong tons o higit pa, sabi ni Jasper. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1948, hindi magawa ni MS. Aker at ng kanyang mga katulong. Maniwala ka sa sinabi ni Jasper. Magkano ang 100 milyong tonelada? Kailangang isaisip iyon sa nakaraan.
2,000 taon, ang kabuoang taunang pagkain. Ang produksyon sa Summerland ay 380 lamang milyong tonelada. Kahit hindi pa tapos ang 2001. Ayon sa mga kalkulasyon ng Statistics Bureau, ang kabuoang taunang ang produksyon ng pagkain ay hindi lalampas sa novel drama. 420 milyong tonelada. Ito ang kabuoang halaga na isinasaalang-alang ang lahat. Mga uri ng pagkain kabilang ang trigo, bigas, mais, at iba pa. Kung bigas lang ang kwenta nila at trigo, ang halaga ay magiging mas kaunti. Isang taong rasyon ng pagkain para sa mga tao ng malaking bagay ang buong bansa no. Mahalaga kung aling bansa ito. At ayon kay Jasper, ito ay A. Konserbatibong pagtatansya. Kung ito ay 120 milyong tonelada at pataas, pagkatapos ay gagawin ito. Halos tiyak na lumampas sa pambansang isa. Taon dami ng produksyon. Sa magkasalungat na ekspresyon, si MS. Acker ay nag-alinlangan at nagpumiglas ng ilang sandali bago sinabi, ang aming limitasyon ay humigit kumulang 140 milyong tonelada. Kung ito ay higit pa, pagkatapos ay magkakaroon ng malaking panganib, at ayon sa mga regulasyon, anuman ang sitwasyon ay kakailanganin nating panatilihin ang A. Bahagi ng pagkain sa reserba, na hindi maaaring ilipat sa ilalim ng anumang pangyayari. Nasiyahan si Jasper. Alam niyang hindi masyadong mababaw ang background ng pamilya ni Summer Grain. Bukod dito, sigurado si Jasper na kahit na sinabi ni MS. Acker na ang limitasyon ay 140 milyong tonelada, dapat mayroong isang tiyak na halaga ng silid. Bagamat hindi ito magiging labis, hindi dapat magkaroon ng problema kung sila ay magtatagumpay at tumaas ang limitasyon sa 150 milyong tonelada. Sa kanyang huling buhay, si Summer Grain sa kalaunan. Natalo ang 3 pangunahing mangangalakal ng pagkain ng Estados Unidos. Kahit hanggang sa katapusan, walang sino man, kabilang ang 3 pangunahing mangangalakal ng pagkain at ang mga tao ng Summerland, ay hindi kailanman nalaman kung gaano kalakas ang background ni Summer Grain. At sa pagkakataong ito, sa wakas ay nagkaroon ng ilang ideya si Jasper. Alam ko na ang gagawin ngayon. Sabi ni Jasper na may ngiti sa kanyang mukha, masigurado na ako ngayon. Sa pagtingin sa naguguluhan na mga tingin sa mukha ni MS. Acker at ng kanyang mga katulong, ipinaliwanag ni Jasper, sa totoo lang, ang pinakamahalagang panuntunan sa kalakalan ng futures market ay napakasimple. Isa lamang itong sublimation ng spot trading. Gaano man kaganda ang mga operasyon at diskarte, ang antas ng labanan na ito ay magtatapos lamang sa isang spot transaction, at ang laban ay sa pagitan ng background ng magkabilang partido. Either may sapat na pera, o may sapat na spot. Kunin ang mga pagkain bilang halimbawa. Sa futures trading market, kung ang presyo sa merkado ay 10 summer dollars bawat 500 gramo, ang kabilang partido ay kukuha muna ng lahat ng trading order para sa 10 summer dollars bawat 500 gramo, at pagkatapos ay mag-order ng 11 summer dollars, at pagkatapos ay ang mga May 12 summer dollars. At gusto naming mapanatili ang isang matatag na presyo sa merkado na 10 summer dollars bawat 500 gramo, kaya kapag kinuha ng kabilang partido ang mga kalakal na 10 summer dollars bawat 500 gramo, dapat tayong magkaroon ng sapat na utos na harapin ang kabilang partido. Kung maglalabas sila ng 100 milyon para bilhin, kung gayon, kukuha kami ng 100 milyong halaga ng mga spot tea. O magbenta. Kung hindi ibinebenta ang ating mga paninda at hindi nauubos ang kanilang pondo, tuloy ang tug of war na ito hanggang sa hindi na makahawak ang isa sa atin. Sa bagay na ito, ang pinakamalaking bentahe natin ay nasa mga lokal na operasyon. Ang kapital ng 3 pangunahing grupo ng mga ngalakal ng pagkain ay malakas, ngunit ang kanilang negosyo ay pandaigdigan. Kaya't imposible para sa kanila na ilagay ang lahat ng pondo at enerhiya sa Summerland. Kapag lumipas na ang sapat na oras at sapat na ang halaga ng natupok na pondo, malamang na madala sila sa bangin ng kumunoy na ito. Kaya't gaano man kalaki ang kanilang ang pamumuhunan ay, tiyak na magkakaroon ng limitasyon. On the other hand, we are strategically safe kaya lalaban lang tayo hanggang dulo kasi hindi tayo umatras. Pagkatapos sabihin iyon ni Jasper, nag-isip si MS. Acker saglit at nagtanong, so,
May posibilidad ba na isuko nila ang lahat at sirain ang mga reserbang pagkain ng Summerland? Hindi naman. Matigas na sagot ni Jasper. Habang tinitingnan niya si MS. Acker, na gustong tumanggi ngunit hindi, tumawa si Jasper at nagpatuloy, huwag kalimutan, ang JW Foundation ay mayroon pa ring higit sa 180 bilyong US dollars ng mga pondo sa merkado ng pananalapi ng Estados Unidos. Kung gusto nilang sunugin ang kanilang mga bangka, ito ay katumbas ng paglalantad ng kanilang mga ilalim sa malawak na lugar. Liwanag ng araw. Bibigyan ko sila ng matinding pagkatalo na wala silang magagawa kundi ibenta kahit ang mga damit na panloob sa kanilang katawan. Kahit na si Jasper ay nagsasalita ng napakahina, ang bawat salita ay nagpahayag ng walang kapantay na pangangibabaw. Habang nakatingin si MS. Acker kay Jasper, na bata at puno ng alindog sa kanyang harapan. Kumikinang ang kanyang mga mata. Tuldok, huwag mo akong intindihin, si MS. Acker ay nasa loob. Ang kanyang 40 at lahat ng kanyang mga anak ay nasa mataas na paaralan. Nakatingin lang siya kay Jasper. Kasiyahan at pagpapahalaga. Ito ay magiging mayabang at ignorante kung sasabihin. Isang bagay na tulad nito sa sino mang ibang tao. Ngunit napatunayan ni Jasper sa hindi mabilang mga pangyayari na kaya niyang makamit ang mga bagay na imposible sa mata ng iba. Gayun din, si Jasper ay tunay na nagkaroon ng ganoon lakas. So, how do you want US to cooperate? Kasama mo, Mr. Lane. Tanong ni MS. Acker. I am hope Summer Grain can open a posisyon at pumasok sa merkado. Sabi ni Jasper habang iniisip, kahit na Soros ay nasa ilalim ng napakalaking presyon sa oras na ito, ang epekto ay hindi magtatagal. Masyadong mahaba. Kapag sinimulan nila ang kanilang susunod, nakakasakit, sila ay magiging napakalakas. Ang hindi na malulutas ng self-regulation ng merkado ang problemang ito. Kaya, dapat pumasok agad sa palengke si Summer Grain na may isang patakaran lang ang nasa isip. Kapag nakolekta ni Soros ang mga pagkain, ibebenta mo ito. Magbebenta si Summer Grain sa dami ng nakolekta niya. Ang paggamit ng kapital ay nangangahulugang impluwensyahan ang pwesto, o gamitin ang pwesto para maimpluwensyahan ang kabisera. Ang pangwakas na laban ay hindi hihigit sa kung gaano karaming bargaining chips ang nasa kamay ng lahat. Ito ay isang mahirap na labanan na walang anumang glamour kung saan isang bloodbath lamang ang makakatukoy ng isang mananalo. MS. Acker at ang kanyang dalawang katulong ay tumingin sa isang magturo. Pagkatapos, sinabi niya, naiintindihan ko. Kailangan kong iulat kaagad ang bagay na ito. Naghanda ako ng tahimik na kwarto para sa inyong tatlo, sabi ni Jasper. Ngumiti si MS. Acker at tumango. Pagkatapos ay bumangon siya at pumunta sa isang kwarto sa tabi. Sa pangunguna ni Jasper, pagkatapos niyang dalhin sila doon ay lumabas na ng kwarto si Jasper. Susunod, gagawin ni MS. Acker at ng barkada, talakayin ito sa punong tanggapan. Kaya naman, hindi ito angkop para kay Jasper, isang tagalabas, o manatili sa loob. Sa oras na ito, ang kahusayan ng pag-aari ng estado, negosyo at ahensya sa paghawak, affairs ay malamang na horribly mababa, ngunit ang kaganapan ng isang emergency, ang operasyon ang apparatus ng estado ay ganap. Nakakamangha. Kakabalik lang ni Jasper sa kwarto o magkaroon ng isang tasa ng tsaa kapag MS. Acker. Ibinalik. Pumayag na ang mga nakatataas at inaprubahan ang iyong plano, Mr. Lane. Ang resultang ito ay hindi nagulat kay Jasper. Nakuha niya. At sinabing, okay, kung gayon hindi dapat. Huli na. MS. Acker, salamat sa pagtatrabaho. Kaya mahirap agad kumpletuhin ang mga kaugnay na pamamaraan para sa pagbubukas at pagpasok sa palengke. Sa sandaling sinimulan ni Soros ang susunod na hakbang sa merkado ng pondo, gagawin ko. Hilingin ka agad kay Summer Grain na ipasok ang palengke. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1949. Ang kapital na merkado ay palaging nagbabago. Habang inaayos ni Jasper ang paraan para makitungo kay Soros, hindi rin nakaimik si Soros. Ang dalawang panig ay nag-away hanggang sa puntong ito,
Kaya kahit na hindi nila lubos na kilala ang isa't isa, kailangan pa rin nilang gumawa ng ilang pag-iingat. Kaya naman, matapos paalisin si MS Acker at ang kanyang mga barkada, bumalik kaagad si Jasper sa command room. Pagkaupo niya ay pumasok na si Buzz. Mr. Lane, tingnan mo ang palengke. Ang malaking screen sa command room ay agad na nagpakita ng domestic A share market. Ito ay bumubulusok. Ito ay bumagsak ng kakilakilabot. Mahigit sa 500 mga stock ang naabot ang kanilang limitasyon at ang eksena ay nakagugulat lamang. Hanapin sa akin ang mga stock na bumagsak ng higit sa 5% sa loob ng nakaraang oras. Kumunat ang noo ni Jasper. Sa ilang minuto lang, natapos na ng team ang novel drama. Ang mga tagumpay lang ibinigay ni Jasper. Habang tinitingnan ni Jasper ang siksikan. Mga pangalan ng mga nakalistang kumpanya sa screen. Seryoso ang ekspresyon niya. Ano ang nakikita mo? Tanong ni Jasper. Kumunat ang noo ni Buzz at sinabing, except for a few F ang mga stock na ito mula sa bagong nakalista. Mga kumpanyang bumagsak ng husto dahil sa mga kadahilanan sa merkado, karamihan sa kanila ay nagpapakita ng mabibigat na bakas ng gawa ng tao. Mga aksyon, mahihinuhal na dapat Quantum Fund. 120 billion US dolyar. Napakayabang. Galit na sabi ni Jasper, sa tingin mo kailangan ko. Sabihin mo sa akin ang isang bagay na kahit na ang nakakakita ang bulag. Itong mga nakalistang kumpanya na inatake parang galing sa liwanag. Industriya. Mula sa mga tela, tsaa, kahoy, hanggang sa muebles. Ang upstream at downstream na pang-industriya. Ang mga kadena ng mga industriyang ito ay tila lahat apektado, biglang sabi ni Buzz. Umiling si Jasper. Medyo hindi siya nasisiyahan, kahit na ang pagganap ni Buzz ay napakahusay at nagpakita siya ng mahusay. Mga pagpapabuti kumpara noong siya nagsimula, kumpara kay Jake, meron pa. May kulang. At ito ay isang madiskarteng pangkalahatang pananaw. Hindi siya nagpakita ng sapat na lalim, istruktura o kalidad ng siya ay tumitingin sa A. Problema. Maaaring hindi karaniwan ang mga problemang ito. Malaki, ngunit sa isang kritikal na sandali, sila ay nakamamatay. Ang mga panimulang galaw ng isang master ay halos pareho, ngunit ang mga panalong galaw ay madalas na napagpasyahan ng ilang mga susunod na hakbang. Gayunpaman, hindi maaaring maging ganap si Buzz. Sinisisi. Siya ay nagtrabaho ng husto, at siya nga, may talento. Bagamat hindi pa rin siya kasing galing. Kumpara kay Jake, na nakatanggap. Profesional na pagsasanay at nagkaroon ng higit pa. Experience dahil bumalik siya galing abroad, sa pananaw ni Jasper, may spirituality si Buzz, na advantage kay Jake kahit hindi professional ang dating. Ang pangkalahatang pananaw, karanasan, at mga kasanayan ay maaaring gamitin at linangin, ngunit ang espiritualidad ay isang mahiwagang bagay. Ang ilang mga tao ay ipinanganak na kasama nito habang ang iba ay hindi makakakuha nito gaano man sila kahirap. Talaga, ito ay isang regalo mula sa Diyos. Malinaw na kabilang si Buzz sa huli sa larangan ng pinansyal na kalakalan. Hindi alintana kung ito ay sa nakaraan o sa buhay na ito, na-verify na ito ni Jasper. Kaya naman, pinag-isipan ni Jasper kung bibigyan ng mas maraming pagkakataon si Buzz na manguna sa koponan ng mag-isa. Kahit na kailangan niyang maglagay ng pera para sa tuition fee, sulit na bawiin ni Buzz ang mga pagkukulang na hindi niya matingnan ang kabuuang sitwasyon. Gayunpaman, ito ay mga bagay para sa hinaharap. Pagkatapos niyang umiling at iwaksi ang mga iniisip, sinabi ni Jasper, ngayon na. Ikaw ang nasa posisyon niya, hindi mo masusuri ang problema sa simpleng pagtingin sa ibabaw. Ito ay kinakailangan upang ibuod ang impormasyon na mayroon ka sa ibabaw upang pag-aralan ang malalim na mga problema. Mula sa listahan ng mga nakalistang kumpanyang ito, na isa-isa mo ang kalagayan ng mga industriya, ngunit bakit hindi mo pag-isipan kung bakit pinili ni Soros ang mga industriyang ito para magsimula? Anong mga benepisyo ang makukuha nila at anong mga paghihirap ang ating makakaharap pagkatapos nilang piliin na magsimula mula rito kung isa sa alang-alang ang istruktura ng negosyo sa domestic at sitwasyong pang-ekonomiya? Kung naiintindihan mo ang dalawang isyong ito, malalantad ang intensyon ng kalaban.
Pagkatapos ay maaari mong ayusin at magplano ayon sa kanyang intensyon upang makamit ang epekto ng pagkuha ng dobleng resulta sa kalahati ng pagsisikap. Nagsasalita si Jasper habang nakikinig si Baz. Nakinig siyang mabuti at seryoso. Naunawaan niya na maraming tao ang nagnanais ng pagkakataon na may tama ni Jasper, ngunit hindi kailanman magkakaroon ng pagkakataon. Sa kabilang banda, nararanasan niya ang ganitong pagkakataon na hindi mabibili ng pera. Makikita na pinili ni Soros ang mga magaan na industriya bilang kanyang entry point sa pareho, ang futures market o ang stock market, at sa aming domestic economic layout, ang light industry ay isang napakahalagang basic market. Ito ang haddock chamber ng commerce, diretsyong sagot ni Jasper kay Baz. Ang pag-atake sa mga pagkain ay ang tunay na paraan na ginagamit ng Quantum Fund upang mapakinabangan ang ekonomiya ng ating bansa. Pagdating sa mga magaan na industriya, lalo na sa tela, tsaa, at kahoy, ito ang pribadong plot na pagmamayari ng Haddock Chamber of Commerce mula pa noong unang panahon. Ang grupong ito ng mga clown mula sa United States ay talagang pinag-aralan kaming mabuti. Ang Haddock Chamber of Commerce ang magiging pinakamahusay nilang OpenSiba, at sila rin ang may posibilidad na magkaroon ng mga salungatan at paghihinala sa amin pagkatapos dahil sa aming kasaysayan. Hindi kami totoong magkaibigan ni Gail. Pagkatapos ng lahat, dahil sa mga salita ni Jasper, biglang natapos ang pagsusuri ni Baz. Ang mga digmaang pinansyal ay tungkol sa pera, ngunit kasabay nito, hinamon din ang kalooban ng mga tao. Ang bentahe ng Quantum Fund ay napakalaki nila. Sa kabuuang 120 bilyong US dollars, maaari nilang ibagsak ang sinuman. Ang domestic disadvantage ay nasa katotohanan na napakaraming tao at napakaraming paksayon ang nagpapatakbo ng palabas. Bagamat ang mga pagsisikap ni Jasper ay umabot na ngayon sa isang pangunahing pinagkasunduan, sa sandaling nagkaroon ng lamat sa mga nagkalat na mga pangkat ng interes na ito, maaari silang masira mula sa loob ng hindi nangangailangan ng mga kaaway na magtrabaho ng labis. Habang pinagpapawisan si Baz dahil sa haka-haka na ito, ibinigay na ni Jasper ang kanyang mga tagubilin. I-save muna ang mga tela. Kung ikukumpara sa mga kasangkapan at kahoy, na medyo simple at hiwalay na mga industriya sa upstream at sa ibaba ng agos na pang-industriya na kadena, ang tela. Ang industriya ay malinaw na mas mahalaga. Ang upstream ay nagsasangkot ng cotton at ang downstream ay nagsasangkot ng mga tela ng damit. Ang buong chain ng industriya ay maaaring hatiin sa higit sa 10 sektor ng industriya. Ang mga kumpanyang kasangkot at ang komersyal na halaga ay hindi matansya, kaya tiyak na tinukoy ni Jasper ang pangunahing target na iligtas muna. Parang nagising si Baz sa panaginip na agad niyang sinagot, gagawin ko kaagad. Ang kahusayan ng pangkat ng JW ay higit pa anumang pagdududa. Nang magsimulang pumasok si JW sa domestic A-share market at bumili ng mga shares ng mga nangungunang nakalistang kumpanya sa industriya ng tela na may mahusay na fanfare, ang paglipat ay agad na nagbigay ng malaking kumpiyansa sa merkado. Kasabay nito, ang pag-uugali ng tulong sa sarili sa industriya ng tela ay lumalawak din. Ang lahat ng isang biglaang, ang pagbagsak ay pansamantalang napigilan. Sa sandaling ito, sa New York ng Estados Unidos, nag-toast si Soros, Half the Harbor Langdon, at iba pa para magdiwang. Ang ating matandang kaaway ay nalinlang. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1950, Half the Harbor Langdon, salamat. Para sa impormasyon, tinapik ni Soros ang Half the Harbor Langdon o N ang balikat na may kumikinang na ekspresyon bilang. Nakangiti niyang sabi, kung hindi lang. Iyong sinasabi sa amin na ang Haddock Chamber of Commerce na kinakatawan ni Gail ay sa kasalukuyan ang pinakamadaling breakthrough point sa Summerland, hahabulin ko pa rin ang aking sarili. Mga utak na sinusubukang ay navigate ang mga spike nito. Hedgehog na kilala bilang Summerland. Domestic A-share market. Nagkibit balikat si Langdon sa Half the Harbor. Casual at sinabing, ayoko mag-target. Summerland. Ang tanging tao na aking tina-target ay mayroon. Si Jasper lagi. Hanggat maaari itong maging sanhi. May problema siya, kikiligin ako. Tumawa ng malakas si Soros. Oo, mga kalaban natin ay pareho, kaya tiyak na magiging tayo. Kaibigan o kahit napakabuting kaibigan. So,
Ano ang gagawin ng Quantum Fund? Susunod. Tanong ni Langdon sa Half the Harbor. Bahagyang ngumiti si Soros at sinabing, "Siyempre. Patuloy naming daragdagan ang aming mga pagsisikap upang atakehin ang mga pangunahing industriya ng hadap. Kamara ng Komersyo. Pagkatapos nating sirain mga industriya tulad ng tela, tsaa, muebles, at novel drama. Mga materyales sa gusali, kung gayon hindi na kailangan. Para puntahan namin si Jasper dahil galing si Gale. Ang Hadap Chamber of Commerce ay ang unang humakbang laban kay Jasper dahil sa ang pressure. Ang diskarte na ito ay parehong isang bitag at kung ano ka. Ang Summerlanders ay tinatawag na isang pagsasabuatan. Kung si Jasper ay hindi sapat na malakas, o kung siya ay determinadong iligtas ang Hadap Chamber ng Commerce, kung gayon ito ay isang pagsasabuatan na papatayin si Jasper. Kung walang balak si Jasper, talagang masyadong mamuhunan sa Hadap Chamber of Commerce, ito ay magiging isang malaking bitag, isang malaking bitag na sapat na upang hatiin sa kanila sa loob. Sa hindi kalayuan, sina Kennedy at Sawyer bahagyang sumimangot. Ang kanilang mga ekspresyon ay hindi gaanong nakaka-relax kaysa sa Half the Harbor. Langdon at Soros. Ang taong ito ay isang masamang cookie, Sawyer. Hininaan ang boses at sinabi kay Kennedy. Sa tabi niya, natural ang lalaking tinutukoy niya. Soros. Binigyan ni Kennedy si Sawyer ng galit na tingin. At nginisyan, isang masamang cookie. Sa tingin mo, may magandang cookie ba na nakatayo dito? Sa tingin mo ba tigre ang hinihingi natin ito? Itago, biglang tanong ni Sawyer. Natahimik sandali si Kennedy. Pagkatapos, said, ito ay isang plano na kailangan nating gawin. Sa pamamagitan ng kahit na ano. Ito ay hindi sapat na upang umasa sa tatlo sa aming mga kapangyarihan upang deal kay Jasper. Kahit na sapat na, pareho kaming matatalo ni Jasper sa magtatapos, at kapag nangyari iyon, sino ang gagawin? Umani ng samsam ng tagumpay. Yung mga nanonood sa amin parang kami. Mga payaso. Kaya, gaano man ito mapanganib. Ang tigre, maaasahan lang natin. Napabuntong hininga si Sawyer at sinabing, pero kahit tayo manalo, ano pa ang silbi ng pagtanggi? At minamalas ang lahat ng Summer. Pagbaba sa mundong ito sa katapusan ng rebelyon. Nang lumabas ang mga salitang ito, Kennedy, mukhang medyo off color. Matapos magpigil ng mahabang panahon, sumagot si Kennedy, so ano? Magiging hari tayo kung mananalo tayo. Kung matatalo natin si Jasper, lahat ng mga lahi ng Summer ay kailangang kumilos ayon sa ating mga kagustuhan. Kapag nangyari iyon, natural na magkakaroon ng mga pagkakataon upang makabawi, ngunit kung hindi natin matatalo si Jasper, pagkatapos ay tanggayan tayo na parang basura. Gusto mo bang mapunta sa ganito? Hindi nagsalita si Sawyer. Mukha siyang kalmado na walang gaanong emosyon na walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Ang digmaan na walang pulbure sa merkado ng pananalapi ay nagpatuloy sa pag-ferment. Kahit na ang merkado ay nag-oscillating sa ilalim ng kompetisyon sa pagitan ng dalawang panig, ito ay palaging lumilibot sa isang medyo ligtas na punto at hindi na makabangon. Pagkatapos ng lahat, ang $120 bilyong mula sa Quantum Fund ng Wall Street ay hindi biro, ngunit sa Jasper bilang core, ang mga toro ay palaging nag-iingat ng isang ligtas na punto at hindi pinapayagan itong masira. Ang data na pinakadirektang sumasalamin sa kalupitan ng digmaang pinansyal na ito sa pagitan ng mga palitan ng kapital ay ang dami ng transaksyon. Kung gusto mong bumili, ibebenta ko. Kung gusto mong magbenta, bibili ako. Ang parehong partido ay namuhunan ng malaking halaga ng pera, at kasama ang sariling mga pondo ng merkado. Ang dami ng kalakalan ng domestic A-share market ng Summerland ay bumagsak sa makasaysayang record bago ang pahinga ng tanghali, na umabot sa isang nakakatakot na sukat na 2 trilyon. Ang bilang na ito ay halos umabot sa makasaysayang halaga ng Terra financial crisis na itinakda ng Quantum Fund ilang taon na ang nakalipas. Nangangahulugan ito na ang mga oso at ang mga toro ay pumasok sa isang mainit na labanan kung saan ang isa sa mga panig na iyon ay mamamatay anuman ang mangyari. Sa ilalim ng sukat na ito ng digmaang pinansyal, ang napakalaking kayamanan ay sumangga sa bawat pagdaan ng sandali.
Halos lahat ng bagay na sumangga ay bunga ng pagsusumikap na naipon sa Summerland nitong mga nakaraang taon. Sa unang kalahati ng araw ng pangangalakal, ang nagdurusa ng pinakamabigat na pagkalugi ay ang Haddock Chamber of Commerce. Bagamat hindi ito napapansin sa una, habang lumilipas ang panahon at tumaas ang mga pagkalugi, lahat ng nakalistang kumpanya sa Haddock Chamber of Commerce ay naging matalas na nalalaman na ang kanilang paksayon ay tina-target. Marami sa kanila ang nakilahok sa Economic Forum dati. Ito ay bahagyang mas mahusay para sa mga nasa industriya ng tela dahil tinutulungan sila ni Jasper, ngunit ang iba pang mga industriya tulad ng tsaa at kahoy ay nakakatakot. Bukod dito, ang serye ng mga panggigipit na ito ay agad na bumagsak kay Gale, ang pinuno ng Haddock Chamber of Commerce. Nakaupo sa study ang puting buhok na si Gale. Habang nakikinig sa report ay mas lalong lumalim ang kanyang pagsimangot. Nakuha ko, mahinang sabi ni Gale. Ang nagsusumbong nito sa kanya ay si Dean na halos balatan ng buhay ni Jasper. Pagkatapos ng mga nakaraang pangyayari, naging si Dean mas matatag. Tumingin siya kay Gaff at mahinang sinabi, "Lolo, napaka-fishy naman ito." Pinipilit ni Soros si Jasper. Sa pamamagitan namin, sumando si Gale sa upuan at nagtanong sa A. Medyo pagod na tono, kung ikaw ako, paano? Haharapin mo ba ang bagay na ito? Bahagyang pumikit si Dean at agad na inilagay ang sarili sa kay Gale. Sapatos. Matapos mag-isip ng mahabang panahon, siya. Sabi niya, kung tama ang hula ko, kami talaga. Wala kang choice ngayon. Ang usaping ito ay hindi malulutas ng pag-aari ng Haddock Chamber of Commerce. Kapangyarihan, at hindi natin ito maaaring baliwalain, kaya dapat natin humingi ng tulong kay Jasper. Pero tinulungan ni Jasper ang tela. Ang mga kumpanya ay dumaranas ng maraming presyon. Gale. Nagpatuloy. Ito ang sabuatan ng Wall Street. Kung tayo, huwag pansinin ang mga hinihingi ng mga miyembro ng ang Kamara ng Komersyo, pagkatapos ay ang Haddock Chamber of Commerce ay magiging itinapon sa kaguluhan. Ngunit hindi natin sila mailigtas. Tumingin si Gale kay Dean at sinabing, bahagyang kumunot ang noo ni Dean. Pagkatapos noon, binuksan niya ang kanyang mga mata at sinabing, kaya sa huli, kailangan pa rin nating hanapin si Jasper para malutas ang bagay na ito. Maaaring hindi ito malutas ni Jasper. Bahagyang tinapik ni Gale ang mesa at sinabing, nakikita natin ito, kaya hindi ko akalain na hindi rin ito makikita ng tusong bata na iyon. Gayunpaman, dahil hindi na siya nagsalita o gumawa ng anuman, hinihintay niya kaming gumawa ng isang desisyon muna. Nag-isip ng mabuti si Dean at biglang sinabi, si Jasper, binigyan tayo ng karapatang pumili. Kung hahanapin natin siya, ang Haddock Chamber of Commerce at tayo ay parang walang kakayahan. Kung hindi natin siya hahanapin, malalaking problema ang lalabas sa loob ng Haddock Chamber of Commerce. Naipit tayo sa dilema. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1951. Tumango si Gale nang makita niya si Dean sa wakas. Naintindihan. So, babalikan ko pa rin ang problemang iyon. Kung ikaw ay akin, paano mo ito malulutas? Issue. Saglit na nag-isip si Dean habang nakatingin. Kalmadong mukha ni Gale. Alam na alam niya iyon. Nakapagdesisyon na si Gale kung ano ang gagawin sa kanya. Puso. Ang tanong na ito ay tila casual, ngunit ito ay talagang isang inspection. Walang tagapagmana si Gale, at nagampun lang siya. Maraming ulila ang tulad ni Dean hanggang sa pagtanda niya. Kaya naman hindi matawagan ang maraming tao. Gale ang lolo nila. Dahil sa sadyang pagsasanay ni Gale, marami sa kanila ang nagawang maging independyente at pangasiwaan ang mga bagay. Kanilang sarili. Si Dean ay orihinal na isa sa mga pinakamahusay, ngunit pagkatapos niyang guluhin ang huling bagay, ito, lubhang nabawasan ang magandang impresyon ni Gale sa novel drama. Kanya, bagamat kaya pa niyang manatili kay Gale at tulungan mo siya ngayon, kitang-kita ni Dean iyon. Hindi ganoon ang ugali ni Gale sa kanya. Mabuti tulad ng dati. Ang pagsubok na ito ay isang bihirang pagkakataon. Kilalang kilala ni Dean si Gale. Hindi si Gale maramo sa pagbibigay ng pagkakataon sa iba. Kung hindi, hindi siya makakarating dito. Ngayon, pabayaan na ang tanong na ito. Gayunpaman, may kakaiba si Gale.
Pagkatao. Ang talagang kailangan niya ay hindi isang talented kahalili, ngunit isang kahalili na pinananatili ang isang mataas na antas ng pagkakapare-pareho. Kasama niya at maaaring ipatupad ang Haddock Chamber of Commerce's filosofiya ng pamamahala kahit 100 taon mamaya. Masyadong conceited si Gale. Sa kanyang opinyon, ang kanyang mga ideya at opinyon ang pinakaangkop para sa Haddock Chamber of Commerce, o hindi siya papayag na magbago ang iba. Sila, kahit na kung sino ang kanyang nilinang, siya. Hindi sila papayag na maimpluwensyahan ang filosofiya ng pamamahala gaano man kahusay ang tao. Nagkataon lang na si Dean ang pinakamagaling kandidato sa mga sumunod na Gale ay nilinang hanggang ngayon. Iyon ang dahilan kung bakit maaari siyang makakuha ng pangalawang pagkakataon. Kaya naman, sa harap ng pagsubok na ito, hindi maipahiwatig ng sagot ni Dean kung paano niya malulutas ang problema ng pinakaangkop. Sa halip, kailangan niyang hulaan ang saloobin ni Gale. Kung tama ang hula niya, mananalo siya. Gayunpaman, kung ito ay mali, maaaring siya ay talagang matapos. Ito ay isang bagay ng buhay at kamatayan, kaya hindi nang ahas si Dean na mag-aksaya ng anumang oras. Huminga siya ng malalim at inilagay ang sarili sa posisyon ni Gale para isipin ang problema at timbangin ang lahat ng kalamangan at kahinaan. Ginawa niya ito sa napakahabang panahon. Walang sinabi si Dean, at hindi siya minamadali ni Gale. Gaya ng pagkakaintindi ni Dean sa kanya, naintindihan din ni Gale si Dean. Sigurado siyang malalaman ni Dean kung ano ang ibig niyang sabihin. Hindi niya alintana ang mga taong nasa ibaba niya. Sinusubukang malaman kung ano ang ibig niyang sabihin. Dahil ito talaga ang gusto niya. Siya ay higit sa 80 taong gulang, kaya hindi mahalaga kung gaano siya kasigla, kakailanganin pa rin niya ng tea o bilangin ang kanyang mga araw. Bukod dito, sa nakaraan 2 taon, malinaw na naramdaman niya iyon. Enerhiya at pisikal na kalagayan ay hindi mabuti tulad ng dati. Habang nagsimulang bumaba ang kanyang edad at impluwensya ay sa Haddock Chamber of Commerce. Nagsimula na ang mga paksayon na hiwalay sa kanyang sarili upang lumitaw sa ilalim ng superposisyon ng iba't ibang mga kadahilanan, ang gawain ng paghirang sa kanya. Ang kahalili ay naging isang bagay na kagyat na kailangang lutisin kaagad ni Gale. Lumipas ang 7 o 8 minuto. Sa wakas ay nagsalita si Dean. Sa tingin ko dapat nating puntahan si Jasper. Nang marinig ito, hindi ipinakita ni Gale ang bahagyang ekspresyon at ipinikit ang kanyang mga mata. Bahagyang, nagtatago ng isang pahiwatig ng pagkabigo. Bakit? Napaharap sa tanong ni Gale, Dean. Patuloy, ang sinasabi ko ay ang Haddock Chamber of Commerce, hindi ikaw, Lolo. Oh, nagmulat ng mata si Gale at tumingin kay Dean. Sabay ngisi. Bahagyang yumoko si Dean kay Gale, ngumiti, at sinabi, ang kasalukuyang sitwasyon ay sira at gusot. Ang Wall Street ay makatarungan. Paglalagay ng pressure kay Jasper sa pamamagitan namin. Kahit na ang Haddock Chamber ang komersyo ay makapangyarihan, sa harap ng internasyonal na kabisera, maaari lamang tayo. Kanyan kumpay. Sa makatuwid, ito ay ganap. Imposibleng sinasadya nila. Tina-target ang Haddock Chamber ng Commerce, at ang ginawa ni Jasper ay inilipat ang presyon mula sa Wall Street papunta sa amin at hayaan ka. Gumawa ng pagpipiliang ito. Kapag nasa atin ang pressure, bakit hindi pwede ipasa ito sa susunod na antas? Marami mula sa Haddock Chamber of lumahok ang commerce sa nakaraang mga forum sa ekonomiya. Ngayon na ang lahat ay mayroon napagkasundoan na tumulong sa isa't isa, ito lang. Makatwirang puntahan nila si Jasper ngayon, na sila ay sinasalakay. Pagkasabi nito ni Dean ay napatigil siya ng bahagya. Pagkatapos, hinarap niya si Gale, na nagsisimula ng tea. O lumilitaw na lalong nasisiyahan, at patuloy, at hindi pwedeng ikaw ang tao. Sino ang kakausap sa kanya, Lolo? Dahil ikaw ang Haddock Chamber ng Commerce at ang Haddock Chamber of Commerce ay ikaw din. Sa makatuwid, hanggat magsalita ka, kahit anong sabihin mo, gagawin mo yan. Maging kalooban ng buong Haddock Kamara ng Komersyo. Having said that, ang magsasalita ay hindi
ang mga amo ng pinakamatinding inatake. Mga kumpanya sa Chamber of Commerce. To put it bluntly, wala silang sapat. Timbang. Sa makatuwid, ako ang magiging pinakaangkop. Kandidato. Nang marinig ito, tumawa si Gale. Tinuro niya si Dean habang tumatawa at sinabing, "Yes, very good. Dahil nakuha mo ito ng tama, dapat mong gawin ito kaagad. Kapag tapos na ito, ikaw ang susunod na vice-presidente ng Haddock Chamber of Commerce." Nang marinig ni Dean ang mga salitang ito, puno ng hindi mapigil ang pananabik ang kanyang ekspresyon. "Salamat, Lolo. Ito ang nararapat sa iyo." Unti-unting nawala ang ngiti ni Gale, at naging seryoso ang kanyang mga mata at ekspresyon. "Ipinapaalam ko sa iyo ng maaga na ito ang magiging gantimpala na iyong matatanggap. Makukuha mo lamang ito kapag ang usapin ay nagawa ng maayos, kung hindi, kahit pilit kitang hinirang, ang posisyon na ito ay walang iba kundi isang pangalan dahil wala ka pa ring kontribusyon sa Haddock Chamber of Commerce. Kapag nailigtas mo na talaga ang kanilang buhay at gumawa ng sapat na malaking kontribusyon, magkakaroon ka ng tunay na kapangyarihan kapag nakuha mo ang posisyon na ito. Igalang ka, at magkakaroon ka ng kapangyarihan. Rally supporters at impluwensyahan ang iba. Tatandaan ko ang mga turo mo, Lolo," magalang na sabi ni Dean. "Pumunta ka at isagawa ito ngayon." Kontentong ipinikit ni Gale ang kanyang mga mata na para bang naubos na ng marahas na mood swings ang kanyang lakas. Tinatamad niyang iwinagayway ang kanyang kamay at sinabing, "Hindi mahalaga kung makipagkita ka man sa kanya ng personal o makipag-usap sa telepono. Hindi mahalaga kung anong paraan ang gamitin mo dahil hindi mahalaga ang proseso. Kung ano ang gusto naming makita ng Kamara ng Komersyo ay ang resulta." Hindi na nagsalita si Dean nang marinig ang mga katagang iyon. Matapos yumoko ng bahagya ay lumabas na siya ng kwarto. Nang inig ang mga kilay ni Gale at sumilay ang makahulugang ngiti sa kanyang mukha nang marinig ang pagsara ng pinto. Sumakay si Dean sa sasakyan na inihanda na sa pintuan pagkalabas ng mansyon. Pumunta sa Norritos City ngayon din. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1952. Swerte si Dean. Sa oras na sumugod siya sa lahat ng paraan mula Susville hanggang Norritos City, ito ay kalahating taon. Oras bago ang pagbubukas ng hapon. Kumakain si Jasper nang makatanggap siya ng A. Ulat mula sa ibaba na may isang tao. Gusto siyang makita na nagngangalang Dean. Nasa Harbor City pa si Wendy, kaya walang tao. Dadalhin pa siya ng tanghalian. Kaya naman, si Jasper at Buzz ay makakain lamang ng tanghalian. Inihanda ng pangkat ng mga chef mula sa isang 5-star hotel. Si Jasper ay namili ng pagkain. Kawalang kasiyahan. Tapos, sabi niya wala. Nakatingala, hayaan siyang lumapit at magtanong. Pumunta siya dito ng diretso. Makalipas ang ilang minuto, sa patnubay ni. Bumungad sa harap ni Jasper ang staff, si Dean. "Kumain ka na ba?" Bagamat nagkaroon ng ilang mga salungatan sa pagitan nila, sa tingin ni Jasper, sila lahat ng matatanda. Kaya, ang mga personal na hinaingat, ang mga bagay na ganyan ay wala sa kanilang mundo. Sa halip, narito silang lahat. Tubo. Ngayon na ang nakaraang bagay ay husay at kapwa-interes ay naging inalagaan, walang dapat ikabahala. Tungkol sa kung narito siya, dapat siyang umupo at magsalita kung may sasabihin siya. Kung ginawa niya, hindi, dapat umalis siya pagkatapos kumain. Walang gaanong sama ng loob sa mundo ng may sapat na gulang. Nagmamadali ako, kaya hindi ko ginawa. Hindi magalang si Dean gaya ng sinabi niya. Ito ng direkta. Ano ang maaari kong gawin? Ang aking mga bahagi ng pagkain. Naayos na ang lahat, at hindi ko inihanda ang sa iyo. Sabi ni Jasper, pagkatapos magsalita at manood kay Dean. Natigilan at nahihiyang ekspresyon. Tumawa si Jasper at sinabing, "Basta ako nang aasar sa'yo. Ipapagawa ko sila. Kahit wala ako ngayon simula nung tayo. May bisita ka diba? Halika maupo." Umupo si Dean sa tapat ni Jasper, nakakuyom. Lihim ang kanyang mga ngipin. Ang maliit na tinatawag na biro ay nawalan siya ng pagkakataon na sakupin ang inisyatiba. Hindi ito magandang senyales. Sabay lihim nitong nagulat. Dean, novel drama. Mas tuso pa si Jasper kaysa noong magkausap sila ilang buwan na ang nakakaraan. Hindi nagtagal,
Nakahain na ang mga masasarap na pagkain. Kinuha din ni Dean ang tinidor at kumagat ng ilang kagat. Nang makita niyang walang sasabihin si Jasper, napabuntong hininga siya at nagsalita pagkatapos ibaba ang tinidor, Mr. Lane, I think you must know the reason why I came here this time. Hindi ako mahilig manghula. Gusto kong sabihin kung ano man ang nasa isip ko. Pinunasan ni Jasper ang bibig niya at sumulyap sa oras habang nandoon siya. After this obvious gesture, he smiled at Dean and said, may 20 minutes pa bago ang opening. I don't have much time to samahan ka. Bahagyang nagngangalit si Dean. Pagkatapos, tumingin siya kay Jasper at sinabing, sige, diretso na ako sa punto. Kaninang umaga sa merkado, ang Haddock Chamber of Commerce ay dumanas ng matinding pagkalugi. Maliban sa industriya ng tela, ang iba nating industriya ay nagdusa ng husto. Mahigit sa 60% ng mga nakalistang kumpanya na kabilang sa Haddock Chamber of Commerce ay umabot na sa limitasyon. Ang Haddock Chamber of Commerce ay hindi makakatagal sa matagal kung magpapatuloy ito. Kaya, pinagkatiwalaan ako ng iba na pumunta para humingi ng tulong sa iyo. Ipinagkatiwala ng iba. Ngumiti si Jasper at nagtanong, si Gale ba, o ibang tao? Hindi ito ang aking lolo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1953. Umiling si Dean. Sa sandaling ito. Obviously, tatanggalin niya lahat ng bakas ng ang pagkakasangkot ni Gale dito. Marami nang nagretiro ang lolo ko. Taon, at sa nakalipas na 2 taon, mayroon siyang halos hindi inaalagaan ang mga gawain ng mga kamara ng komersyo. Ayon sa kanya, oras na para tamasahin ang pagpapala pagkatapos na nagtrabaho sa buong buhay niya. Hindi siya. Gusto kong alagaan ang maraming bagay. Sagot ni Jasper na may mahinang ngiti, ako. Tandaan mo sinabi niya ang parehong bagay. Nung una ko siyang nakilala, pero sa huli, kung may importanteng nangyayari ay, sa Chamber of Commerce, hindi ba dapat magpas siya dito? Walang magagawa. Total si lolo naman. Nasa paligid pa rin. Kung may nangyaring malaking bagay, hindi ito nararapat para sa Kamara ng Commerce upang kunin ang inisyatiba at kumilos. Nang walang pahintulot niya, ngunit hindi ginawa ni lolo. Ipahayag ang anumang mga opinyon sa oras na ito, kaya ang kayang gawin ng mga taong nasa ibaba niya ang anuman nila. Sa tingin ay angkop, hindi naman kasi pwede si lolo. Kontrolin mo sila magpakailanman, tama ba? Well, may katuturan iyon. Sabi ni Jasper, sabi mo gusto mo ako. Tulungan ka, ngunit hindi ito madali. You should be very aware that the reason. Bakit ang mga nakalistang kumpanya sa tela industriya ay hindi nagdusa ng masyadong maraming ay na pinoprotektahan sila ni JW. Hindi ko kailangan sabihin sa iyo ang dahilan kung bakit kami pumili. Mga tela, tama ba? Ang mga negosyo sa tela ay medyo mahalagang bahagi ng kasalukuyang domestic, magaan na sistema ng industriya, malaking upstream, at mga downstream na negosyo na may malalaking. Ang mga halaga ng output ay may malawak na hanay ng impluwensya, kaya maaari ko lamang piliin na protektahan. Tama para sa industriya ng tela. Sa ibang industriya, hindi naman ako. Ayokong protektahan sila, ngunit iyon ang aking limitado ang kapangyarihan. Dapat alam mo iyon sa ang umaga lang, ang maliit na kapital ng JW. Kadena ay halos walang laman, hindi sa banggitin. Ang Wall Street ay may capital pool na 120 bilyon US dollars. Kung gusto nilang sirain ang mga ito, industriya sa lahat ng mga gastos, ang JW ay magkakaroon kahirapan sa pagprotekta sa kanilang sarili, pabayaan. Iba, Mr. Lane. Mabilis na sagot ni Dean, naiintindihan ko, pero W. Lahat ng matinong matatanda. Ang JW ay hindi isang listed company kaya kahit apektado, ang huling maaapektuhan. Only when almost all the other listed. Tapos na ang mga kumpanya, tapos na ang industriya. Bumagsak, at ang ekonomiya ay nasa bingit. Nang pagbagsak, makakaapekto ba talaga ito sa JW? Besides, may sariling deterrent si JW, so Mr. Lane, kailangan mo ba talagang mag-alala? Sarili mo. Siyempre,
Nandito ako this time in behalf of ang mga miyembro ng Haddock Chamber of Commerce para humingi ng tulong kay Mr. Lane. Pero at the same time, binibigyan din kita ng pagkakataon, di ba, Mr. Lane? Oh, binibigyan mo ako ng pagkakataon. Natuwa naman si Jasper. Nakangiting tanong niya. Anong ibig mong sabihin dyan? Alam ng lahat na ikaw at ang hindi nakuha ng Haddock Chamber of Commerce. Kasama, kung ang Haddock Chamber ng nabigo ang commerce na makalusot dito, ano? Iisipin ka ba ng mga tagalabas, Mr. Lane? Isasaalang-alang ba ito habang naghihiganti ka sa pamamagitan ng mga alternatibong pamamaraan? Na, sa kasong ito, ay nakatayo lamang at walang ginagawa. Sa Economic Forum na pinangunahan noon ni Mr. Lane, ang sinabi mo tungkol sa bawat isa na nagtutulungan upang labanan ang mga dayuhang kaaway ay umaalingaw-ngaw pa rin sa kanilang mga tainga. Ngayong nangyayari ang ganoong bagay, ang mga ganitong aksyon ay talagang nakakagigil, novel drama. Kapag ang kalooban ng mga tao ay nakakalat, kung gayon hindi na ako madaling mamuno sa kanila. Hindi ka ba sang-ayon, Mr. Lane? Bahagyang napapikit si Jasper sa sinabi ni Dean habang unti-unting nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Mahinang tanong ni Jasper, tinatakot mo ba ako? Nagulat si Dean. Inangat niya ang ulo niya at tumingin kay Jasper, na nakaupo sa tapat ng isang dining mesa, na may pagtataka at panghihinayang sa kanyang puso. Sa sandaling ito, naalala niya na ang Jasper na nasa harapan niya ay hindi na katulad ng dati na si Jasper. Not to mention na kahit ang orihinal na Jasper ay hindi niya kayang takutin. Marami siyang naisip na retorika sa daan dito, ngunit nakalimutan niyang kailangan niyang bantayan ang kanyang bibig at alalahanin ang kanyang lugar kapag kausap niya si Jasper. Si Dean ay nakaramdam ng conflict at siya ay nag-alinlangan sandali. Sa wakas, humingi siya ng paumanhin, I'm sorry, Mr. Lane. Hindi ko sinasadya. Nasabi mo na hindi mahalaga kung sinasadya mo o hindi. Ito ay hindi mo sariling opinyon. Tumingin si Jasper kay Dean at nginisyan, kung iniisip ni Old Master Hurlbut na hindi sapat ang aking ginagawa, okay lang. Pakiusap na lumabas siya at gumanap sa pangunahing papel. Kung tumanggo lang siya, ibibigay ko sa kanya ang lahat ng responsibilidad. Sa tingin mo ba gusto ko talagang gawin ang lahat ng walang pasasalamat na gawaing ito? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1954. Kitang-kita ang malamig na pawis sa ulo ni Dean. Umaagos mula sa kanyang balat, na bumubuo ng mga patak ng pawis na kasing laki ng mga gisantes. Si Dean ay nasa ilalim ng matinding pressure dito. Sandali, kahit alam niyang si Jasper lang. Ginagamit ito bilang isang dahilan upang magsimula ng kaguluhan. Ang malaking agwat sa katayuan at kapangyarihan sa pagitan. Ginawa nilang takot siyang magpatuloy. Galitin mo si Jasper. Matapos huminga ng malalim ay napabuntong hininga si Dean. Ang kanyang mga ngipin at sinabing, Mr. Lane, hindi ko ginawa. Ibig sabihin, mali ang sinabi ko at ako. Humingi ka ng tawad dyan. Hindi na kailangang humingi ng tawad. Nakita ni Jasper na namumutla si Dean kaya naman. Huwag ituloy ang pagpapahiya sa kanya. Busy si Jasper ngayon. Siya ay kinakailangan upang makagawa ng mga desisyon at estratehiya. Para sa lahat ng uri ng mga bagay. Sa sandaling ito, si Jasper ang pinakasawa na sa mga tao. Tulad ni Dean na maglalaro ng mura. Kasama niya. Kaya naman, nagpasya siyang bigyan ng babala si Dean. Na may paunang pagpapakita ng lakas ng tama. Mula sa simula, hindi bababasa. Ipapaalam ni Jasper kay Dean na siya nga, yung may final say dito. Ngayon na ang nais na epekto ay nakamit, hindi niya kailangang maging agresibo. Ngayon pa, naiintindihan ko ang iyong mga alalahanin at alalahanin. Napakahusay. Kung matutulungan kita, gagawin ko. Tiyak na hindi tumayo ng walang ginagawa, halimbawa, kasama ang mga kumpanya ng tela. Kung hindi ko ginawa, magbigay ng tulong sa umaga, gagawin mo. Matatapos na lahat. Pero kung nasa forum man iyon, oras o dito ngayon, sasabihin ko pa rin. Bagay, at iyon ay ang aking kakayahan ay limitado. Sa the moment, napapalibutan kami ng makapangyarihang mga kaaway at ang mga kaaway ay
Mas malakas kaysa sa amin sa mga tuntunin ng karanasan. At mga reserbang kapital, kaya imposibleng umasa lamang sa akin upang iligtas ang merkado. Therefore, by my calculations, kahit tayo matatalo natin ang Wall Street, hindi natin kaya atras ng tuluyan dahil tayo pa rin kailangang bayaran ang kinakailangang halaga. Sinubukan ni Dean na kumalma. Pagkatapos, sinabi niya, ang Kamara ng Komersyo at unawain mo ito, ngunit pakiusap, Mr. Lane. Dapat mong panatilihin ang kasing dami ng dugo at pawis ng hadap chamber ng komersyo hanggat maaari. Sa pagtatapos ng araw, ang hadap, ang Chamber of Commerce ay hindi naman masama. Lahat ay tapat at responsable kapag pagdating sa paggawa ng negosyo. Hindi ito madali. Para masuportahan ng sino man sa kanila ang kanilang pamilya, ako. Ang Chamber of Commerce, na mayroong naipasa sa daan-daang taon. Bumagsak, ito ay bubuo sa isang walang katiyakan. Sitwasyon na hindi makakabuti. Kahit sino, binigyan ni Jasper ng matalim na tingin si Dean at sinabing, alam. Pagkatapos magsalita, nakita ni Jasper na meron ilang minuto na lang bago ang opening. Kaya naman, tumayo siya at sinabing, pupunta ako. Trabaho ngayon. Maaari kang sumama kung ikaw ay interesado. Pwede ba? Napatingin si Dean kay Jasper na nagtataka. Kahit ang mga tanga ay nakikita kung gaano kahalaga ang command center ng Norritos City noon. Ang security center sa ibaba at labas ng ang buong gusali, pati na rin ang 24 na oras. Police patrol ay patunay na wala silid para sa pagkakamali. Tulad ng para sa command center, ito ay magiging imposibleng makapasok nang wala si Jasper. Pag-aproba o kung hindi sila ang core. Mga figurang nakapalibot kay Jasper. Bago ito, hindi talaga iniisip ni Dean. Napapayag si Jasper na papasukin siya. Ang command center na halos gawa-gawa sa labas ng mundo. Why not? Walang nakakahiya. Tungkol dito, magiging especially iya ka ba at makipag-ugnayan sa mga kaaway mula sa loob? Muli, retorikong tanong ni Jasper. Ngumiti ng mapait si Dean at sinabing, kahit sino. Maaaring maging especially iya maliban sa akin. Ngumiti si Jasper. Sa isang kahulugan, ang mga salita ni Dean ay hindi pinalaki. Ang Chamber of Commerce ay tiyak na nagkaroon mga kakulangan nito, ngunit mayroon din itong isang kalamangan. Ang organisasyon ng Chamber of Commerce ay malalim na nagbigkis sa interes ng bawat miyembro sa bansang ito. Ang paggawa ng mga bagay na nakapipinsala sa pambansang interes ay walang maidudulot na mabuti sa Kamara ng Komersyo at wala itong magagawa sa mga miyembro ng Kamara. Sa makatuwid, sila ay may posibilidad na magkaroon ng mas mataas na katapatan sa bansa kaysa sa ilang mga individual na kumpanya. Ito ay mas totoo para sa Haddock Chamber of Commerce. Sa mga unang yugto ng reformasyon at pagbubukas, noong ang pambansang ekonomiya ay nahuhuli pa, ang pagtaas ng Haddock Chamber of Commerce ay mas maaga kaysa sa River City Chamber of Commerce o Cantor Chamber of Commerce, at ang kanilang mga kontribusyon ay mas malaki. Maging si Jasper, na hindi gaanong nagustuhan ang Haddock Chamber of Commerce, ay kailangang kilalanin ang katotohanan ito. Nang dinala ni Jasper si Dean sa command center, sumulyap lang si Baz at ang iba kay Dean, at saka nagpatuloy sa kanilang negosyo, novel drama. Samantala, tumingin si Dean sa busy team. May damdamin. To be honest, kung hindi dahil saan nangyari noon, baka siya ay isang madalas na bisita dito. Higit pa rito, masasabing ang lugar na ito upang maging kasalukuyang utos sa pananalapi. Sentro ng Summerland. Ang pagtaas at pagbaba ng merkado sa pananalapi. Maaaring matukoy sa isang salita dito. Ilang daang metro kwadrado na lugar. Isa pa, ang lalaking nasa harapan niya. Jasper, na gumawa ng mga desisyong ito. Walang maraming sorpresa sa panahon ng pagbubukas ngayong hapon. Ang pag-atake ni Soros sa Haddock Chamber of nagpatuloy ang komersyo, ngunit ang mga hinaharap. Mas kalmado ang merkado kaysa dati. Kahit na, parang ang kalmado bago ang bagyo. Masasabing ang mga mahiyain at ang mga walang sapat na pondo ay mayroon. Tumakas na, sa stock market man. O partikular, ang futures market.
Ang natitirang mga manlalaro ay maaaring ang mga may sapat na lakas upang lumaban, hindi natatakot sa kamatayan, o mga manlalaro na nakulong sa isang mataas na posisyon at maaari lamang humingi ng himala. Kaya, ang buong merkado sa pananalapi ay tila sobrang kalmado sa harap ni Jasper at Soros. Nagsimula ang kanilang laban. Sanay na ang lahat sa malalaking pagbabago. Masasabing manhid na sila dito. Ang dalawang panig ng futures market ay nakatayo pa rin, habang ang stock market ay medyo magulong. Itinutulak pa rin ni Soros ang mga presyo ng stock na kabilang sa Haddock Chamber of Commerce habang si Jasper ay nagpatibay ng mga hakbang na angkop sa aktwal na sitwasyon at pinuprotektahan lamang ang buhay at kamatayan ng kumpanya ng tela. Tungkol naman sa iba, hindi man lang siya mag-abala sa kanila. Gayunpaman, ang mga depensa ni Jasper ay tila masyadong passive at mahina sa ilalim ng presyon ng malakas na pondo ni Soros. Kaya, kapag ang merkado ay nagsara sa hapon, hindi lamang ang tradisyonal. Ang mga pangunahing negosyo ng Haddock Chamber of Commerce, tulad ng kahoy, muebles, at tsaa, ay umabot sa kanilang limitasyon, kahit na ang mga stock ng dalawang nakalistang kumpanya sa industriya ng tela ay pinilit na ibaba ang limitasyon. Walang magawa si Jasper kahit na mayroon siya. Balak tumulong nang tumingin siya sa milyon-milyong limit down na mga order. Sa oras na ito, malinaw na makikita ng sino man ang isang napakalinaw na sitwasyon na umuusbong, iyon ay, sa ilalim ng walang ingat na pag-atake ni Soros, kahit si Jasper ay hindi maaaring ibalik ang sitwasyon. Pagkatapos ng lahat, sa merkado ng kapital, kapag ang laki ay sapat na malaki at ito ay ganitong uri ng halatang offensive at defensive na sitwasyon sa pagitan ng dalawang panig, ito ay hindi isang labanan ng mga kasanayan o swerte. Sa halip, nakikipagkompetensya sila sa kanilang mga background. Upang ilagay ito ng mas malinaw, ito ay isang labanan sa pagitan ng kung sino ang may pinakamaraming pera. Kung wala silang sapat na pera, magkukulang sila kung kulang ang kalaban, at mapapahaba kung magtagal ang kalaban. Kahit na si Jasper ang totoong stock god sa mundong ito, hindi siya makakarating kung wala ang kanyang kagamitan. Sa makatuwid, maaari lamang niyang panoorin ang mga kumpanya na bumaba sa kanilang limitasyon ng paisa-isa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1955. Nang malapit na ang oras ng pagsasara, binuka ang bibig at pinigilan ang sarili. Mula sa hindi mabilang na pag-uusap. Halos mamatay na siya sa pagkabalisa. Sa ngayon, hindi lamang ang mga miyembro ng ang Haddock Chamber of Commerce. Pinagmamasdan siya, maging si Gale. Binabantayan siya, kung walang reaksyon sa stock merkado, pagkatapos, syempre, lahat ay gagawin. Isipin na ang layunin ng kanyang paglalakbay ay nagkaroon. Nabigo, at sa pagkakataong ito, ang misyon ay nauugnay sa ang kanyang posisyon bilang vice-presidente ng Kamara ng Komersyo. Sa pagtaas ng edad ni Gale, ang posisyon na ito ay katumbas ng halos kalahati ng mga tagapagmana. Pagkakakilanlan. Kaya naman, ang misyong ito ay napakahalaga Gayunpaman, ang lakas ng pagpapakita ni Jasper ngayon ay medyo malupit, kaya ang horror na naranasan na lang niyang magtagal pa. Kaya naman, walang gaanong lakas ng loob si Dean. O ilabas mo ulit. Hindi mahalaga kung nabigo ang misyon, ngunit ay na offense si Jasper, tapos pati si Gale. Hindi na siya mailigtas. Kaya naman, napakakonsensya ni Dean sa novel drama. Sa sandaling ito, huwag kang mag-alala, ang patak na ito ay wala. Nang makita niya ang sakit at kaloob-looban ni Dean. Mga salungatan, si Jasper sa wakas ay gumawa ng inisyatiba o magsalita. Sa domestic stock market, ang 10% na limitasyon sa pagtaas at pagbaba ay upang kontrolin ang ilang hindi inaasahang panganib na magdudulot ng matinding pagbabago bago sa merkado. Ang limitasyon ng pagtaas at pagbaba ay 10% lamang. Hindi maaaring masira ni Soros ang limitasyong ito kahit na nasa kanya ang lahat ng pera sa mundo. Naaliw si Dean sa sinabi ni Jasper. Gayunpaman, ang mga salita ni Jasper ang naging dahilan ng kanyang pag-iisip. Isuot muli ang kanyang maskara ng sakit. Ito ay simula pa lamang, at magkakaroon ng maraming 10% na pagbaba sa hinaharap, ngunit ang Haddock Chamber of Commerce ay nakabuo ng isang stockpile ng reserba sa mga nakaraang taon na makakatulong sa inyo na makayanan ang panahong ito. Sa makatuwid,
hindi tayo makakakita ng mapagpasyang tagumpay o pagkatalo sa labanan sa domestic financial market sa loob ng susunod na araw o dalawa. Hanggat i-drag natin ito at pigilan ang stock market na tuluyang bumagsak, maaari nating ituring itong tagumpay. Si Soros ay hindi nagmamay-ari ng kahit $10 na higit pa sa pera na kasalukuyang hawak niya. Karamihan sa kanila ay pag-aari ng mga mamumuhunan, at ang pera ng mga namumuhunan ay hindi lumabas sa katinoan. Ang kailangan nilang makita ay ang napakalaking panandaliang benepisyo, kung hindi, ito ay isang biro para sa kanila na kumuha ng ganoong kalaking panganib. Ang pera ay ang lahat na maaari nilang pagsamasamahin kapag ang merkado sa pananalapi ng Estados Unidos ay malapit ng ibagsak ng kaguluhan sa pananalapi, na higit na nagpapataas ng kanilang mga kinakailangan para sa ikot ng pagbalik at rate ng pagbabalik. Hence, we can drag this on, pero hindi kayang gawin ni Soros. Kung gusto niyang gumawa ng mapagpasyang aksyon dito. Komplikadong sitwasyon, pagkatapos ay kukunin ko bilang maraming oras hanggat kaya ko upang ipakita sa lahat ang aking tunay na kakayahan. Mangangailangan din ito ng tiyak pamamaraan. Labis na ikinatuwa ni Dean ang sinabi ni Jasper. Hindi komportable, Mr. Lane, ito ba ang sinasabi mo? Magpapatuloy ang sitwasyon sa mahabang panahon. Hindi ko alam kung gaano katagal, pero ito. Tiyak na magtatagal, kailangan mo maunawaan na sa ilalim ng malaking pagkakaiba ay lakas sa pagitan ng dalawang panig, marami. Ang mga bagay ay talagang nakikita mismo sa ibabaw. Ano ang maaari naming gawin ay i-drag sa bilang. Hanggat maaari habang naghihintay ng isang pagkakataong mag-strike. Pagkasabi nito ni Jasper, palengke. Agad na itinigil ang lahat ng pangangalakal at ang siksik na data na dating nagre-refresh ay nagyelo rin. Okay, sarado ang market ngayon. Sinulyapan ni Jasper ang palengke na mayroon bumagsak ng buong 8% at bumantong hininga. Sa araw na ito lamang, hindi bababa sa 100 bilyong summer dollars ang sumangga sa domestic financial market. Ito ang presyo ng pagiging mababa sa iba. Sa pagtingin sa hindi kanais-nais na ekspresyon ni Dean, sinabi ni Jasper, kung gusto mo talagang maging tagapagligtas ng Haddock Chamber of Commerce, maaari kitang bigyan ng pagkakataon, ngunit muli, kailangan mong maunawaan na ang lahat ng bagay sa mundong ito ay dapat bayaran. Alam mo kung ano ang ibig kong sabihin, tama. Saglit na natigilan si Dean habang mabilis na iniisip ng utak niya ang ibig sabihin ng sinabi ni Jasper. Hindi siya nang ahas na magbigay kaagad ng anumang pangako, kaya't maingat lamang niyang nasabi, wala akong intensyon na maging isang tagapagligtas. Isa lang ang pagkakataon, kaya huwag mo akong paglaruan. Kung ayaw mo, wala akong pakialam. Pero, hindi magiging ganoon kadali kung gusto mong bumalik pagkatapos tumalikod ngayon, nakakunot na noo ni Jasper. Talagang hinamak niya ito kapag ginawa ni Dean. Magpanggap na matalino at play hard to get. Hindi ito ang oras para maglaro ng mga ganitong uri. Dirty tricks. Nagngagat ang ngipin ni Dean. Ang init ng ulo niya ay itinaboy ni Jasper. Mr. Lane, sabihin mo sa akin. Sabi ni Jasper, soon, makikipagtulungan ako. Swallow Capital to adopt a series of market stimulus measures para kontrahin ang reshuffle ng domestic financial market. Sinimulan ni Soros. May ilan pa. Matinding pamamaraan na magbibigay ng malaki mga pagkakataon, tulad ng sentralisadong listahan ng mga mega-level na sentral na negosyo. Kapag naaprubahan, ang merkado ay mabilis magpainit. At kabilang sa mga pagkakataong ito, ang pinakamalaki ang pagpasok ng Social Security pondo. Kung maaari, gagawin ko ang aking makakaya. Isama ang ilang kumpanya mula sa Haddock Chamber of Commerce listahan ng mga nakalistang kumpanya sa Social Security. Posisyon ng pagbili ng pondo. Sa sandaling ang social. Nandyan ang security fund bilang backup, mahihirapang mawalan ng pera ang stock na ito, ngunit tiyak na limitado ang kota at magiging mataas ang threshold. Dapat mong malaman kung ano ang Social Security Fund. Ito ay malapit na nakatali sa katatagan ng buong lipunan ng Summerland. Kahit na ang Swallow Capital ay natatakot na magkamali sa isyong ito, lalo na ikaw o ako. Sa makatuwid, ang mga stock na pipiliin nito ay hindi sa isang pagtatangka na i-maximize ang kita,
ngunit upang matiyak na ang mga stock ay ligtas at hindi mawawalan ng pera. Napakataas na ng threshold na ito. Tungkol sa kota na ito, maaari kong hilingin sa iyo na magrekomenda ng bahagi nito. Sa ganitong paraan, ang Haddock Chamber of Commerce ay hindi masyadong maghihirap ngayon, at hindi rin ganap na masisira. Kapag dumating ang oras at gusto mong pumalit, ito ay magiging mas madali din. Unti-unting nagningning ang mga mata ni Dean. Alam niya na kapag totoo ang pahayag ni Jasper at namuhunan ang Social Security Fund sa mga nakalistang kumpanya ng Haddock Chamber of Commerce, ang kapangyarihang kontrolin ang kota na ito ay magiging napakalaki. Nais ng lahat na mapabilang dito. Kota, kaya paano nila gagawin ito? Siyempre, lahat sila ay magpapabor sa kanya. Mangyaring kanya, at isulong siya sa pinakamataas na awtoridad. Kung nangyari ito, hindi niya magagawa. Para hintayin na pumanaw si Gale bago kumuha. Tapos na. Ang ideyang lumitaw sa kanyang isipan. Biglang naging sanhi ng paghinga ni Dean. Pabilisin. Pagkaangat ng ulo niya bigla, ano din. Nakita ang ngisi ni Jasper. Nagulat si Dean, ngunit hindi niya sinubukan itago ang kanyang kasakiman. Alam niyang dapat si Jasper. Naisip niya ang kanyang mga iniisip, kaya ito ay ganap na hindi kailangan upang itago ang kanyang emosyon sa harap ni Jasper. Hindi siya magagawa pa rin ito. Pagkatapos niyang huminga ng malalim, pumasok si Dean. Isang malalim na boses, kung gayon, ano ang kailangan ko? Sakripisyo. Ang kailangan mo lang gawin ay palitan si Gale. Hurlbut. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1956. Kahit na inaasahan niya ito, si Dean pa rin. Gulat nang marinig ito mula kay Jasper. Ano? Ngumiti si Jasper at sinabing, "Don't tell me you." Ayoko. Sa isang kahulugan, matutupad mo ang Y humiling maaga o huli, kaya bakit ang dilema? Lahat kayo nag-aagawan sa posisyon ng ang koronang prinsipe. Kasabay nito, ang kapangyarihan sa aking mga kamay ay sapat na upang ilagay ka sa trono at koronahan ka ng hari. Ang karapatang mamuno. Gusto mo pa ba ang posisyon ng Crown Prince kung iyon ang kaso? Tinapik-tapik ni Jasper si Dean na nanginginig lahat. Tapos, at nagpatuloy ng nakangiti, maniwala ka. Ako, ang sarap ng pagiging above everyone. Much better than the taste of being above. Lahat maliban sa isa. Napalunok si Dean ng hindi malay. Tumingin siya kay Jasper at sinabing, "But may posisyon si Lolo na hindi kaya ng sinuman. Palitan sa Haddock Chamber ng Commerce. Siya ang espiritual na pinuno ng lahat ng Haddock Chamber of Commerce. Matanda na siya, at iniwan na siya ng oras. Haddock Chamber of Commerce. Hindi kailangan ng ganyang matandang lalaki sa amo. Lahat ng tao sa paligid. Sa paglipas ng mga taon, resulta ay pinamunuan niya ang Haddock Chamber of Commerce upang makamit. Magkano ang tubo? Nakabuo na ba siya? He is more like a person na meron na bumaba sa pwesto ngunit talagang nagkokontrol lahat sa likod ng mga eksena. Samantala, ang Haddock Chamber of Commerce ay isang organisasyon ng negosyo. Ang mundo ay baslang at hinahabol ng lahat. Tubo. Hanggat nagpapakita ka ng mas malaking halaga kaysa sa kanya at hayaan ang iba na makita iyon, kung gayon. Natural, may mga taong sumusuporta. Ikaw, seryosong tanong ni Dean, gusto kong malaman. Ano ang layunin mo para gawin ito? Ang layunin ko. Humalaklak si Jasper at sinabing, hindi ba pwedeng novel drama na lang? Napupuot sa matandang umutot, kumaibat ang mga sulok ng labi ni Dean at H. Hindi ako makapagsalita. Huwag ka nang manghula. Sinulyapan ni Jasper si Dean at mahinang sinabi, hindi ako interesado sa maliit na mga ari-arian ng Haddock Chamber of Commerce. Bukod pa rito, ang Chamber of Commerce ay isang maluwag na organisasyon. Lahat ay sumusunod lamang sa tradisyon at talagang mas madaling makakuha ng init sa pamamagitan ng pananatilang malapit sa isa't isa. Kahit na humihingi si Gale sa mga miyembro ng Chamber of Commerce, sa palagay mo ay bigyan ng pansin ang lahat ng pera. Kung ganoon nga, ano pa ang makukuha ko pagkatapos kong tumulong na makuha ang posisyon sa pamumuno? Kung ipipilit mo akong magkaroon ng dahilan, masasabi ko lang sa iyo na ang digmaang pinansyal ay pansamantala lamang.
Kung titingnan mo ng higit pa ang pangkalahatang sitwasyon, makikita mo na ang mga bansa tulad ng United Kingdom at Sunrise Land ay nasa sabik dahil kumikita sila sa dilim. At the end of the day, sila ang pinakamalaking nanalo sa financial war na ito. Ngayon, wala kaming paraan ni Soros para huminto kaagad dahil masyadong malaki ang gastos, ngunit darating din ang oras para huminto kami, sa lalong madaling panahon, pagkatapos ng digmaang pinansyal. Ang matatag na pag-unlad ang magiging pangunahing tema ng panahong ito at ang gusto ko ay isang matatag na home front. Ang pangitain ni JW ay palaging nasa pandaigdigang layout. Ang Summerland ay ang likod na hardin ng JW, at kailangan ko ng grupo ng mas nagkakaisa at naghahanap ng mga kamag-anak na espirito, naiintindihan mo. Matagal na natulala si Dean bago H. Sa wakas ngumiti ng mapait. Kung ayaw niyang aminin na siya nga. Hindi kumbinsido at nagseselos dati, tama. Ngayon, talagang nanalo na siya. Naintindihan din niya na simula noon, mahihirapan na si Jasper na magkaroon ng kalaban sa Summerland. Bukod sa lahat, ang kanyang dignidad at pag-iisip, pati na rin ang isang madiskarteng pananaw, ay higit na nalampasan ang iba ng hindi bababa sa 10 taon. Ito ang dahilan kung bakit hindi matatalo si Jasper. Kailangan mo ba ng oras para mag-isip? Tanong ni Jasper. Saglit na natigilan si Dean. Pagkatapos, parang nakapagdesisyon na siya, sumagot siya sa malalim na boses, hindi ko na kailangang isipin. Sumasang-ayon ako sa mga tuntunin mo. Nakangiting sinabi ni Jasper, tama. Ang mga gumagawa ng malalaking bagay ay hindi dapat maghiwa-hiwalay sa mga bagay na walang kabuluhan. Kung nag-aalangan ka at nag-aalinlangan, mawawalan ka lang ng pagkakataong nasa iyong mga daliri. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1957. Gaya ng nagpaplano sina Jasper at Dean. Kung paano ibababa si Gale, malayo sa walang katapusang bukas na dagat ng karagatang Atlantiko. Isang malaking fully loaded cruise ship noon. Tambay sa dagat, walang mga alon. Sa kalmadong dagat, bilang napakakapal na itim. Umusbong ang usok mula sa malaking sisidlan na ito. Unang bumuhos ang itim na usok mula sa bodega bago agad kumalat ang apoy. Sa loob ng ilang paghinga, nang makita ng mga tripulante sa barko ang apoy, nabigla sila. Alam nilang puno ng goma ang barko. Ang goma ay isang nasusunog na sangkap, at sa sandaling masunog, ito ay kaagad maglabas ng nakalalasong usok. Isang cruise ship na puno ng goma ang nasusunog. Ang malawak na dagat, kaya ibig sabihin ay mayroon sila. Halos walang paraan ng pagtakas. Bagaman sinubukan ng mga tauhan na ito. Ang kanilang makakaya upang patayin ang apoy pa rin. Walang humpay na nilalamon ang lahat ng makakaya nito. Maabot, sa pamamagitan nito, tumagal lamang ng higit sa 10 minuto para maging mabigat na usok. Bukas na apoy, pagkatapos nito, tumagal lamang ng kalahating novel drama. 1 oras para maubos agad ng apoy. Ang buong barko. May mga hiyawan at hiyawan ng tulong. Kahit saan. Ang malaking cruise ship na ito. Naging isang malaking bowl ang apoy tulad nito. Alon-alon sa dagat. Kung ang isa ay maaaring tumingin pababa mula sa isang mas mataas vantage point, makikita nila na iyon nga. Hindi lang itong barko na nasunog. Marami pang mga barko ang halos naroon din. Nasusunog. Ang mga barkong ito ay nagbahagi ng isang katulad. Katangian. Sila ang fleet na kabilang sa Boyle sa Harbor City, at ang mga kalakal sa sila ang ibinigay na mga kalakal. Naipon ng hari ng goma, ang Atticus pamilya sa nakalipas na 6 na buwan. Nagninangas pa rin ang apoy, at nang nakarating ang balita kay Sawyer, nahulog lang siya. Natutulog. Dahil sa stress sa panahong ito, pinapatay ni Sawyer ang kanyang mobile phone habang siya ay natutulog. Kung may apurahang bagay, makikipag-ugnayan sila sa kanya sa pamamagitan ni Fabian. Naisip ni Sawyer na may 4 hanggang 5 oras pa bago ang pagbubukas, kaya maaari siyang umidlip. Pagkahiga niya ay agad siyang napatayo dahil sa gulat sa mabilis na pagkatok sa pinto. Tay, ako na, buksan mo ang pinto. May problema tayo. Matapos marinig ang boses ni Fabian sa labas ng pinto ay mabilis na bumangon si Sawyer at nagsuot ng tsinelas para mabuksan agad ang pinto. Anong meron? Nang makita ang mukha ni Fabian na puno ng gulat at pagkabalisa, si Sawyer,
na orihinal na nagalit sa pagkainip ni Fabian, ay nagkaroon din ng masamang premonition. Kaya naman agad siyang nagtanong, Tay, ngayon ko lang natanggap ang balita mula sa Harbor City na ang aming mga paninda ay nasunog lahat sa apoy sa dagat. Ito ay 4 na milyong tonelada ng goma. Ang maikling pangungusap na ito ay naging pula ni Sawyer. Bulge asterisk T. Mayroong 7 barko, ang bawat isa ay daan-daang libong tonelada lamang, kahit na nasunog ang isa. Nasunog ba silang lahat? Huminga ng malalim si Fabian at sinabing, nasunog ang lahat ng 7 barko. Nang marinig ko ang balita, 2 sa kanila ang lumubog. Ang 4 na milyong tonelada ay nasunog o nasa ilalim na ng dagat bilang pagkain ng isda. Tatay, ano ang dapat nating gawin? Ang pamilya ay nasa gulo ngayon. Nanlaki ang mga mata ni Sawyer. Sa sandaling ito, naramdaman na lamang niya na kinakapos na siya ng hininga. Pakiramdam niya ay may dugong nabara sa kanyang lalamunan at hindi niya ito mailunok o mailuwa. Pagkatapos, ang kanyang paningin ay naging itim at siya ay naging lightheaded. Hindi na rin siya makatayo ng tuwid. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1958, nang makita niyang umindayog si Sawyer. At mukhang himatayan na siya. Si Fabian ay natakot, at siya ay mabilis. Humakbang pasulong para alalayan ang lalaki. Dad, huwag ka masyadong magparamdam. Ngayon na. Ang usapin ay umabot sa puntong ito, tayo. Kailangang makahanap ng solusyon ng mabilis. Kung ikaw gumuho ngayon, matatapos na tayo. Sa sandaling ito, nagngangalit si Sawyer. Siya. Hinihingal at may hitsura ng bangis sa kanyang mga mata. Ang kanyang ekspresyon ay halos cannibalistic habang umuungol. Ito ay sa sabwatan. May nagtatarget sa amin. Gusto nilang bunutin ang pamilya Atticus. Mayroong 4 na milyong tonelada ng mga kalakal, at sa ang kritikal na sandali na ito, ang pagkawala ng mga ito. Mga kalakal ay magiging sanhi ng Atticus Group na direktang nilalabag ang lahat ng pakikipagsosyo at mga kontrata. Bukod sa hindi nasusukat, pagkawala ng reputasyon, ang mga liquidated na pinsala. Ang nag-iisa ay maaaring durugan ang kasalukuyang Atticus Grupo. Isang serye ng mga chain reaction na malamang mangyari, na nagpanik kay Sawyer. At natakot, Tay, ano pong gagawin natin ngayon? Tanong ko lang po, kung natural na kalamidad, insurance company na po ang bahala, pero kapag natukoy na po na man-made arson, hindi po kami babayaran ng insurance company kahit 1 sentimo. Dahil sa sinabi ni Fabian, nanginginig ng husto ang mga talukap ni Sawyer. Hanapin muna ang Half the Harbor Langdon. Nag-aalalang tanong ni Sawyer, makikialam ba sila sa atin? Kailangan nila kahit ayaw nila. Sawyer gritted his teeth and said, ngayon, kakampi na tayong 3. Kung bumagsak ang Atticus Group, sila na lang ang matitira. Ano pa ba ang magagawa nila? The reason I choose to cooperate with them in the first place is because of this relationship where we're bound together for better or for worse. Kapag hinati-hati natin ang mga benepisyo, lahat ay mag-aagawan para makuha ito. Ngayong nagkakaproblema tayo, gusto nilang tumakbo. No way. Hindi sila gagawa ng ganoong katangahan. Pagkatapos magsalita, kinuha ni Sawyer si Fabian at naglakad patungo sa silid ng Half the Harbor Langdon. Makalipas ang mahigit 10 minuto, si Kayden, na ang huling dumating sa pinangyarihan, nagmamadaling pumasok sa pintuan, sa pamamagitan ng tapos, nandoon na ang iba. Half the Harbor Langdon, Sawyer, at umupo si Kennedy sa 3 sulok ng silid, habang nakatayo si Fabian sa likod ni Sawyer. Pagkatapos, pumasok si Kayden sa pinto, naglakad siya sa likod ng Half the Harbor Langdon at tahimik na nagmamasid sa sitwasyon ng wala. Sinasabi kahit ano. Nandito ang 3 matatanda, kaya wala siya. May karapatang maging unang magsalita. Gayunpaman, alam na ni Kayden kung ano ang mayroon nangyari. Hindi niya maiwasang mapatingin si Fabian, na mukhang takot na takot sa tabi niya. At si Kayden ay tahimik na nagluksa para sa kanya. Kanyang puso, sa sandaling ito, maaaring ang pamilya Atticus. Kailangang pasanin ang kahihinatnan kong may nangyaring ganito. Ngayon ay nasa 3 alyansa upang makita kung gaano karaming kapangyarihan ang maaari nilang i-invest para iligtas ang Atticus family.
Mabagal na nagsalita si Sawyer, ito ang sitwasyon ngayon. Ang aking pamilya sa Harbor City ay nasa gulo ngayon. Lahat sila ay naghihintay para sa akin na magkaroon ng solusyon, ngunit ang sitwasyon ay talagang mahirap, kaya lahat ng tao mangyaring bigyan ako ng ilang mga ideya. Malamig na ngumuso si Kennedy at sinabing, hindi ko na kailangan panghulaan para malaman na dapat itong gawin ni Jasper, ang maliit na punk na iyon. Siya ay may kapangyarihan at kakayahang gawin ito, at mayroon din siyang motibo para dito. Paano maglalakas loob ang iba na gumawa ng ganoong kalaking bagay? Dagdag pa, ito ay isang bagay na walang katapusan sa pamilya Atticus, na hindi bababa sa paghihiganti. Bukod dito, kahit na ang iba ay may kakayahang gawin ito, hindi sila magsisimula ng gayong digmaan sa pamilya Atticus. Ang Half the Harbor Langdon ay napabuntong hininga sa pagod, hindi ito gawa ng tao. Sa sandaling sinabi ang mga salitang ito, nagulat si Kennedy. Napatingin sa kanya sina Sawyer, Fabian, at Caden. Si Caden lang daw, may hawak na kaisipan sa kanyang isipan. Ang Half the Harbor Langdon ay hindi napanatili. Sila sa Tenterhawks alinman, siya. Patuloy, mapagawa man ng tao o. Hindi tayo makakapag-imbestiga ngayon, kaya natin. Sabihin mo lang na aksidente ito. Ang ibig mo bang sabihin ay dapat akong maghanap ng insurance? Kabayaran? Tanong ni Sawyer. Pagkatapos sumulyap kay Sawyer, half the. Sumagot si Harbor Langdon, ang halaga ng 4 na milyong tonelada ng kargamento ay astronomical. Bukod dito, imposible na ngayon. Tuparin ang mga nakaraang kontrata ng supply, kaya hindi rin maiiwasan ang paglabag sa kontrata. Sa makatuwid, hindi mo maiiwasang magbayad para sa paglabag. Sa kasong ito, kung paano itigil ang pagkawala ay ang unang bagay na kailangan nating isaalang-alang. Kung si Jasper naman ang gumawa o hindi, gagawin ko ba? Hindi mahalaga. Kahit hindi siya, gawin mo. Akala mo makaka-shake hands tayo ni Jasper at humingi ng kapayapaan. Kung siya, tayo pa rin. Kailangang labanan si Jasper hanggang dulo. Sa makatuwid, ito, hindi na talaga mahalaga. Gayunpaman, nasunog ang lahat ng 7 barko, gayunpaman, lahat ng 7 shi. Et apoy, magkasunod at sigurado ako sa insurance. Hindi tanga ang kumpanya. Hindi sila magbabayad para sa sabi ni Fabian. Sabi ng Half the Harbor Langdon. Walang pakialam, kaya ang pinakakritikal na punto ay ang bagay na ito ay ito. Siyempre, ang ayaw magbayad ng insurer company. Itong abot langit na kabayaran, ngunit ngayon lahat. 7 barko ang lumubog sa dagat. Walang ebidensya kahit gusto nila imbestigahan. Hanggat wala ebidensya na magpapatunay na ito ay gawa ng tao. Pagkatapos ay dapat silang magbayad. Nag-mobilize na kaming 3. Mga kontak at mapagkukunan upang isakatuparan. Negosyong may kinalaman sa bagay na ito. Ang pinakamahalagang bagay sa ngayon ay na hindi tayo maaaring itapon sa kalituhan. Kung ginagawa natin, pagkatapos tayo ay magdurusa, at ang mga kaaway ay magkakaroon ng oras ng kanilang buhay. Sa isang liblib na fishing village sa Philopo, napatingin si Conrad sa mga taong nakatayo. Harap niya na may ngiti sa labi. Pagkatapos, sinabi niya, nagawa mo ang isang mahusay na trabaho at ako ay lubos na nasisiyahan. Bagaman ang mga katawan ng mga taong ito ay buo pa rin, sila ay mukhang sobrang pagod. Pababa, na parang sila ay nasa ilalim ng matinding presyon ng isip. Maingat na sinabi ng pinuno ng grupo. Mr. Monty, dahil ang bagay na ito ay settled, tapos tungkol sa mga bagay na ikaw nangako sa amin, huwag kang mag-alala, hindi kita lalakoan. I never tretuhin ang mga taong gumagawa ng mabuti para sa akin. Hindi patas. Ikanaway ni Conrad ang kanyang kamay. Tapos, nag-iisa. Lumabas ang bodyguard mula sa gitna ng ilan pang bodyguard sa likod niya. Siya. Binuksan ang malites sa kamay niya at itinulak ito sa harap ng grupo. Sa loob ng itim na maletang iyon ay may isang kahon na puno ng US dollar bill. Lahat ito ay cash na may kabuuang 2 milyong US dollars. Ang mga ito ay hindi mga bagong banknote, at sila ay non-sequential para magamit mo ang mga ito.
Nang walang pag-aalala, napatingin ang mga taong iyon sa kahon ng perang papel sa harap nila na may nakakapaso ang mga mata at napalunok silang lahat. Nag-uumapo sa kasakiman ang kanilang mga mata. Bakit nila itinaya ang kanilang buhay para gawin iyon? Lahat ito ay para sa mga makukulay na maliliit na sinta, novel drama. Dahil nagtagumpay na sila ngayon, walang kahit anong takot ang makapipigil sa saya na makita ang maliliit na sinta na ito sa sandaling ito. Okay, since tapos na ang transaction natin, then I should also go now. You can take the money to where you want to go and do whatever you want to do. No one will care about you. You are free. Ngayon, ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1959. Nang matapos magsalita si Conrad ay bumangon na siya. Tamad at naglakad patungo sa pinto ng silid. Mr. Monty. Biglang nagsalita ang nangunguna, novel drama. Lumingon si Conrad at tumingin sa kanya. Nakangiting tanong, meron ba? Kahit ano pa. Kinakabahang tanong ng tao, hindi ba ang Atticus family at ang Boyles ay tumingin sa ito. Wala akong ideya. Nagkibit balikat si Conrad at mahinang sabi. Ang mga ekspresyon ng isang grupo ng mga tao biglang nagbago. Nagtatrabaho sila para sa pamilya Atticus o ang Boyles, kaya natural, alam nila ang kapangyarihan ng dalawang higanteng ito. Paano? Mabubuhay sila kung magpasya ang dalawang pamilya. Ituloy ang bagay na ito sa kanila. Mr. Monty, hindi iyan ang sinabi mo. Dati, sabi mo ayos lang, ang nag-aalalang sabi ni leader. Nagulat si Conrad. Bata ka ba? Bilyon-bilyong kargamento ang nawala sa kanilang 200 milyon sa barko, akala mo ba makakalimutan na lang nila? I was just saying it for the sake of it. Galit na sinabi ng pinuno, pero bakit hindi mo ito sinabi sa amin ng malinaw noon pa? Maaari kang makakuha ng 2 milyong dolyar sa pamamagitan lamang ng pagsisimula ng sunog. Kung walang panganib dito, sa palagay mo ba ay napakagandang bagay na mahuhulog sa iyong kandanggen? Unti-unting nawala ang ngiti sa mukha ni Conrad at patagang sinabi, kaya kung ako sa iyo, hahatiin ko kaagad ang pera at tatakbo sa abot ng aking makakaya. Bakit ako mag-aaksaya ng oras dito? Pagkatapos magsalita ay umalis na si Conrad. Nang makaalis si Conrad at ang kanyang mga bodyguard, nagkatinginan ang grupo ng mga tao sa kwarto. Sa huli, lahat ay sumugod sa kahon ng perang papel. Sa kabila ng kanilang panloob na takot at pag-aalala, ang gawa ay ginawa kaya walang saysay. Nag-aalala na naman, mas mabuting kunin ang pera at kunin ang oras ng kanilang buhay. Sa sandaling ito, idinial ni Conrad ang numero ni Jasper pagkatapos niyang lumabas ng fishing village at naglalakad sa pilapil sa baybayin. Tapos na. Ang finishing touches meron. Nahawakan din. Kamusta ang crew? Tanong ni Jasper. Huwag kang mag-alala, iyon ang lahat ng mga empleyado ng Boyles. Ang mga Boyles ay naghanda ng 2 beses kaysa sa mga regular na reserba sa bangka, at mayroon din kaming mga tao na nakatayo. Kahit na nahulog sila sa tubig, sila ay nasadyep. Sa pagkakataong ito ay mayroon lamang pagkawala ng ari-arian at walang pagkawala ng buhay. Labis na ikinatuwa ni Jasper ang balita ni Conrad. Si Jasper ay nailigtas ng maraming alalahanin at pagsisikap sa pagkakaroon ng isang katulong na may napakalakas na kakayahan, sapat na paraan, higit sa lahat, alam kung ano ang gusto niya. Dagdag pa rito, inihanda ko na ang video evidence na dapat iwanan, kapag nasa tamang panahon, ipapadala natin sa ang kumpanya ng seguro at pagkatapos ay gagawin nila. Natural na tumanggi na magbayad ng kabayaran. Very good, maraming salamat. Dahil ang gawa ay tapos na, pagkatapos ay bumalik sa lalong madaling panahon. Okay, sumang-ayon si Conrad bago ibinaba ang tawag. Matapos ibaba ang telepono, malamig na sumulyap si Jasper sa news channel ng Harbor City sa screen ng computer. Tulad ng inaasahan, ito ay tungkol sa sunog. Nakapalibot sa goma ng pamilya Atticus. Kalakal sa matataas na dagat. Ang mga reporter na ito ay gumagamit ng mga salita na magpapadala sa mundo sa kaguluhan. Ang nakakainis pa ay mayroon ngang may alam at bihasang mga reporter. Hindi lamang nila malinaw na inilarawan ang buong bagay, ngunit higit sa lahat, ang mga kasunod na epekto ng insidenteng ito ay nasuri din ng perpekto.
Pagkatapos ng halos pag-scan sa mga balita, isinara ni Jasper ang lahat ng kanyang mga tab. Bagamat medyo madumi ang mga pamamaraan, hindi nagsisisi si Jasper na gumamit ng ganoong paraan upang harapin ang pamilya Atticus. Kapag nagpasya silang gumamit ng mas kasuklam-suklam, ibig sabihin ay makipag-deal kay Wendy, dapat ay inaasahan na makaharap si Jasper. Walang prinsipyo, nakatutuwang paghihiganti. Bukod dito, ito ay simula pa lamang. Matapos iwaksi ang magulong iniisip, kanyang ulo, inayos muli ni Jasper ang kanyang sarili at naglakad papuntang command room. Sa lalong madaling panahon, ang stock market ng Estados Unidos magbubukas. Pinalitan ni Jake si Buzz na tumabi sa kanya. Jasper, ito ang unang pagkakataon sa Estados Unidos. Ang stock market ay nagbubukas pagkatapos ng katapusan ng linggo. Break. Noong nakaraang Biyernes, ang Estados Unidos. Ang subprime market ay nagsara sa 1230 puntos. Nagkaroon ng pagbaba ng 1,879 na puntos. Sa buong linggo, ang buong sitwasyon ay lumala na at ito ay lampas na pagtubos, lalo na pagkatapos ng Lehman Investment. Opisyal na idineklara ng bangko ang pagkabangkarote. Ang buong krisis sa pananalapi ay dumating sa kasukdulan nito. Ngayon, walang gustong magpatuloy sa pamumuhunan ay sa subprime market at naging sira ang lugar na ito. Sa Biyernes, ang Dow Jones at Nasdaq sarado sa 26,760 puntos at 21,119 na puntos. Ayon sa pagkakabanggit na may kabuoang pagbaba ng 30%, patuloy pa rin ang krisis sa pananalapi at ang pangkalahatang sitwasyon sa Estados Unidos ay hindi optimistiko, pero ayon sa aming pagsusuri, itong alon o trilyong dolyar ng pagsingaw ay mayroon. Pinahintulutan din ang pananalapi ng Estados Unidos merkado upang linisin ang kanilang mga sarili, na nangangahulugan na ang kanilang financial market ay malapit na sa ibaba. Kung tutuusin, ang Estados Unidos pa rin ang numero 1 pang-ekonomiyang kapangyarihan sa daigdig. Sila ang may pinakamaraming patent at pinakamarami makapangyarihang mga kumpanya sa mundo, kaya minsan ang merkado sa pananalapi ay bumaba sa isang tiyak limitasyon. Ito ay magiging napakahirap na mahulog muli. Ngayon, nilapitan na nito ito. Threshold. Nag-isip sandali si Jasper at sinabing, huwag pansinin ang subprime market sa ngayon at hintayin natin na dumating ang settlement date. Pagkatapos, kami ay mag-cash out at iiwan ang palengke. Kung magkano ang kita ay may ugnay sa tayo. Agad na natuwa ang mukha ni Jake at sinabing, nag-invest kami ng $80 billion of principal sa subprime market. Sa pagkakataong ito, kung makumplito ang settlement, lahat ng short orders ay may settle sa market price at ang profit na maiuugnay sa atin ay aabot sa $210 billion. Bilang karagdagan sa ating principal, maaari tayong mag-withdraw ng $290 billion. Sa wakas, isang piraso ng magandang balita. Nakahinga ng maluwag si Jasper at sinabing, itong $210 bilyong ng kita ang magiging pinakamalaking solong kumikitang transaksyon sa pananalapi sa kasaysayan ng sangkatauhan. Dahil ang perang ito ay ninakaw mula sa vault ng Estados Unidos, natatakot ako na hindi ito magiging ganoon kadaling ay cash out. Mr. Lane, nag-aalala ka ba na ang Estados Unidos ay magiging pipi tungkol dito? Tanong ni Jake. Huwag masyadong magpahalaga kung gaano kawalandiya ang kalaban, lalo na kapag ang iyong kalaban ay isang grupo ng mga kapitalista. Malamang nagagawin nila ang halos anumang bagay. Bahagyang ipinikit ni Jasper ang kanyang mga mata at sinabing, ang subprime market ay isang maliit, mataas na panganib na merkado sa pananalapi. Kung ang Estados Unidos ay napakawalandiya at nagpasya na tanggalin ang lahat ng mga file at i-clear ang lahat ng mga talaan, kung gayon ay malulugi tayo. Hindi nila gagawin iyon, tama. Hindi ba sila natatakot na magdulot ng mga protesta mula sa lahat ng mga namumuhunan sa buong mundo? Kung gayon, sino ang patuloy na maglalaro sa kanilang merkado? Kumunat ang noo ni Jake. Dapat mag-alinlangan sila, kung hindi, walang dahilan para i-delay ang settlement date this time. Sa pagbubukas ngayon, bigyan natin ng malaking insurance ang ating mga kaaway at gamitin ang mga walang laman na order na malapit ng masettle sa subprime market bilang collateral.
Pagkatapos, susubukan natin ang lahat ng ating makakaya upang maikli ang nangungunang 50 nakalistang kumpanya sa United States. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1960. Ano ang mga tao sa Estados Unidos? Pinakakinatatakutan ngayon. Ang pinakakinatatakutan nila ay si Jasper. Gagawa ng ligaw na tubo ng 210 bilyong US. Mga dolyar sa subprime market at pagkatapos, umalis kasama nitong tubo na sapat na para magdulot ng pandaigdigang sensasyon. Ito ay tulad ng Jasper ay isang player sa gaming table ng isang tao mula sa United Estado. Kahit gaano karaming chips si Jasper nanalo sa gaming table, basta Jasper ay nakaupo pa rin sa mesa at sa laro. Hindi pa tapos ang bagay na ito. Conclusive. Gayunpaman, kung tumayo si Jasper at naglakad malayo sa kanyang mga chips, pagkatapos ay magiging lahat tapos na. Kapag nangyari ang ganoong bagay, ang United Unidos, bilang pinakamalaking ekonomiya sa mundo, kapangyarihan at ang bansang inilatag, ang mga modernong batas pang-ekonomiya, ay may iwan. Napahiya. Ito ay hindi lamang tungkol sa 210 bilyon US dollar. Ang Estados Unidos, bilang pandaigdigan economic hegemon, hindi ito papayag. Uri ng kahihiyan na mangyayari sa harap ng lahat. Kaya, hindi sinasadya ni Jasper na pukawin ang Estados Unidos tungkol dito. Hindi niya gagawin. Pasiglahin ang sensitibo na at gutom na nerbiyos na katumbas ng A. 40 taong gulang na balo. Pagkatapos ng lahat, kung nagpa siya ang Estados Unidos na itapon ang lahat at kumilos na parang A. Hooligan, tapos si Jasper pa. Sino ang maghahirap? Kaya naman, ang pinili ni Jasper ay gumamit ng A. Mortgage upang ipagpalit ang mga kita na napanalunan. Ang subprime market ng hindi nalulugi. And ang financial stock market, na gagawin. Hayaan siyang magpatuloy sa paglalaro ng larong ito. Parang nanalo ng malaking tiket si Jasper. Baccarat, at bilang dealer, ang United. Nagkaroon na ang mga estado ng isang napaka-hindi kasiya siya. Ekspresyon ng mukha nito pero pinipigilan pa rin ang kanilang galit at hindi binaliktad ang mesa. Kanya. Ngayon, hindi umalis si Jasper, pero sa halip, ginamit lang niya ang kanyang winning chips para maglaro ng blackjack, kaya ang Estados Unidos ay cool pa rin dito. Bagamat ang dalawang panig ay wala komunikasyon at negosasyon, o sa halip, wala man lang silang basic komunikasyon, si Jasper, bilang pinakamalaking manlalaro, at ang Estados Unidos, bilang dealer, ay nagpapanatili pa rin ng isang tiyak na lihim na kasunduan sa harap ng mga pangunahing patakaran. Sa makatuwid, ayon sa mga tagubilin ni Jasper, naging maayos ang proseso ng pagtitiwala ni Jake sa legal na koponan sa United States na dumaan sa mga pamamaraan sa pagsasangla. Maging ang functional agency ng Estados Unidos, na noon pa man ay kilala sa kawalan nito, ay nagmamadaling hinahawakan ang aplikasyon mula sa JW Foundation. Parehong mga partido ay tulad ng matatandang lalaki at babae na mayroon ng hindi mabilang na mga gawain. Sa isang tingin lang, nagawa nilang tapusin ang lahat ng procedure nang walang sabi-sabi. Kalahating oras pagkatapos ng pagbubukas, ang lahat ng mga pamamaraan ay tapos na. Ang JW Foundation ay parang isang sakam at gutom na leon. Tumalon ito mula sa financial stock market patungo sa subprime market, at pagkatapos na patayin ang lahat ng bagay sa kanyang paraan at ibagsak ang buong subprime market, bumalik ito na may masaganang samsam. Sila ay nagkukulang sa napakalaking halaga. Nang simulan ng JW Foundation na paikliin ang nangungunang 50 nakalistang kumpanya sa Estados Unidos, ang stock market ay puno ng kalungkutan. Ang Dow Jones Index ay bumagsak ng 759 na puntos at kasalukuyang nakatagpo ng isang antas ng suporta na 26,100 puntos. Ang Nasdaq Index ay bumagsak ng 1,119 na puntos at nakatagpo ng isang integer na marka na 20,000 puntos. Ang rebound na sentimento sa dalawang merkado ay seryoso. Sa suporta ng malakas na mga punto ng suporta, ang aming pagtutol sa maikling pagbebenta ay napakataas. Nakatayo sa harap ni Jasper, sinabi ni Jake na may nag-aalalang mukha, nagsimula ng maganap ang rebound na tinansya namin noon.
Ang kasalukuyang posisyon ay dapat ang defensive point ng market. Napakahirap kung gusto mong magpatuloy sa pag-atake. Mr. Lane, gusto mo bang hawakan ito ngayon? Nakatingin sa patuloy na nagre-refresh ng stream ng data sa screen sa kanyang harapan, sinabi ni Jasper na may seryosong ekspresyon, abandon shorting listed banking companies gaya ng Morgan, and settle all. Ang aming mga account sa kanila. Tumutok sa pakikitungo sa mga kumpanya ng teknolohiya tulad ng Apple, Amazon, Oracle, Microsoft, at mga stock mula sa mga kumpanya sa internet. Hindi pa rin sapat ang pondo. Napabuntong hininga si Jasper. Ang merkado sa pananalapi ng Estados Unidos ay masyadong malakas at masyadong malaki. Ito ay tulad ng isang malawak na karagatan, kaya kahit na hawak ni Jasper ang higit sa 300 bilyong US dollars ng kapital sa kamay, ang kanyang kalaban ay ang merkado ng pananalapi ng Estados Unidos na may napakalalim at makapangyarihang pundasyon. Kaya, magiging mahirap pa rin ito kahit na sa tulong ng kapangyarihang natamo mula sa krisis sa pananalapi. Hindi na kailangang sabihin, nangangarap na sana sila kung gusto nilang salakayin ang dalawang stock exchange center sa Estados Unidos kasabay ng maliit na pera na nakuha nila nang walang basbas ng krisis sa pananalapi. Ibinuka ni Jake ang kanyang bibig at may gustong sabihin ng marinig ang sinabi ni Jasper, ngunit nang makita ang seryosong ekspresyon ni Jasper, nilunok niya ang kanyang mga salita bago tumalikod para magtrabaho. Ang pagganap ng JW Foundation sa unang novel drama. Araw ng kalakalan ng muling pagbubukas ng United. Malakas ang estado, kahit na lumipat ito. Mula sa isang pangkalahatang pag-atake ng payong hanggang sa isang direktang pag-atake ng peer-to-peer sa teknolohiya at internet higanti, ito pa rin ilagay ang kabuuan. Nasdaq at ang Dow Jones Market sa ilalim. Napakalaking pressure. Gayunpaman, ang mga aksyon ng JW Foundation. Naglantad pa rin ng ilang impormasyon, at ito. Impormasyon pinapayagan ang ilang mga tao at mga pondo upang makita ang mahusay na mga pagkakataon. Nang mapansin iyon ni Jasper habang siya pagsugpo sa mga stock ng teknolohiya at mga kumpanya sa internet na mayroong isang tao palihim na bumibili ng mga stock sa mababang presyo, siya. Alam na natuklasan ng mga taong ito ang kanya mga intensyon. Hindi niya maaaring maliitin ang mga tao ng ang mundo. Higit pa rito, masasabi iyon ni Jasper doon. Siguradong kasama niya ang mga dati niyang kaibigan. Sila, ang lalaking itinuring na Diyos ng stock. Gayon din, sa ilalim ng saligan ng pananalapi. Krisis, ang halaga ng stock ng pananalapi. Merkado at ang mga dekalidad na kumpanya. Sa pangkalahatan ay mas mababa kaysa sa kanilang aktwal halaga. Kung ang lalaking magaling gumawa, pangmatagalang pamumuhunan at naging matatag. Bilang isang matandang aso ay walang ginawa, pagkatapos ito. Magiging kakaiba, Mr. Lane. Pagpasok pa lang ni Jake, sabi ni Jasper, ako. Alam, hayaan mo lang sila kung ano man ang gagawin nila. Gusto. Ang mga taong ito ay mga buwaya na gumagala ay. Ang pandaigdigang pamilihan ng kapital at lilito sila kung saan man naroon ang amoy dugo sa merkado ng pananalapi ng Estados Unidos. Karamihan sa mga mahahalagang nakalistang kumpanya. Ngayon ay kritikal na ang kanilang mga presyo ng stock. Mas mababa kaysa sa kanilang aktwal na presyo. Ang mga ito. Guys, miss ang pagkakataong ito na gumawa. Isang kapalaran. Kung ito man ay ang ating follow-up na pagsugpo. O ang mga hakbang sa pagliligtas sa sarili ng mga ito. Mga kumpanya sa hinaharap, pagkatapos ng krisis sa pananalapi, ang mga nakalistang kumpanyang ito ay hindi maiiwasang maging unang batch na magpapanumbalik ng mataas na kalidad na mga katangian ng kanilang mga presyo ng stock at nagpapahintulot sa kanilang mga may hawak na kumita ng malaking halaga. Sa kasamaang palad, wala tayong magagawa sa kanila sa sandaling ito. Ngunit kami ay nagkukulang at sila ay bumibili, nakatumbas ng nakatayo sa tapat namin. Sabi ni Jake na medyo naasar. Hindi kami mga bata na naglalaro ng bahay-bahayan. Natural na sagabal sila kung may benefits. Hindi mahalaga kung bibili man sila o mag-short, kumita na lang. Ngayon na may tubo kung bibili sila, tapos syempre, bibili sila. Wala itong kinalaman sa paninindigan, tubo lang. At hindi na natin kailangan mag-imbestiga. Ang background ng international hot money ay wala na. The background of international hot money is more
magpatuloy sa pagkukulang. Ngayon ang unang araw ng pangangalakal, kaya't magkakaroon ito ng mahusay na paggabay na epekto sa merkado. Ang talaan ngayon ay tutukayan ang kumpiyansa ng buong merkado sa susunod na linggo, kaya kailangan nating sirain ang mga ito. Kahit na kailangan nating bilhin ang mga stock na ito, lalo pa itong mainit na pera.